Nagsisimula ang lahat sa Alice City, na siyang huling tanggulan ng sangkatauhan. Lamon ng apoy ang buong syudad at nakakalat sa paligid ang mga bangkay ng mga sundalong buong tapang na lumaban ngunit nasawi. Isang lalaki ang nananatiling buhay, at kahit na wala ng pag-asa, patuloy siyang lumalaban, at ang lalaking ito ang ating pangunahing karakter, si Colin Hall. Maging ang demonyong kanyang kinakalaban ay humahanga na mayroon pa rin siyang sigasig na magpatuloy, kahit na walang pag-asa na matatalo niya ito. Dahil dito, sinabi niya kay Colin na bibigyan niya ito ng awa na pumili kung paano siya mamamatay. Nanunood si Colin ng may takot, iniisip kung ito na ba ang magiging wakas ng lahat. Tila, 1 taon na ang nakalipas, biglang sinimulan ng mga demonyo ang kanilang pagsalakay laban sa sangkatauhan, at bago pa man malaman ng lahat ang nangyayari, nabihag na ang kabisera ng kaharian. Ang mga karaniwang sundalo ay lumaban nga, ngunit wala silang laban-laban sa mga halimaw na kayang gumamit ng mahika. Sa madaling salita, bago ang pagsalakay, ang mahika ay isang pribilehiyo na nakalaan lamang para sa mga maharlika na may nakahihigit na dugong bughaw. Sila ay kilala bilang mga maharlikang naniniwala sa kataasan ng kanilang lahi na naniniwala na sila ang mga bayani na magliligtas sa sangkatauhan. Gayunpaman, nang magsimula ang pagsalakay, hindi sila makapaniwala na ang mahika na lubos nilang pinaniwalaan ay isa lamang larong pambata para sa mga demonyo. Walang magawa ang mga maharlika habang pinagmamasdan kung paano giniba ang kanilang mga pader, at nawasak ang kanilang mga pamilya. Ngayon na si Colin na lang ang natitirang buhay, ninais niyang sana ay nakuha na niya ang partikular na grimoire kanina pa dahil hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Patuloy siyang kinukutya ng demonyo. Tinatanong kung nakapagpasya na siya kung paano mamamatay dahil iniisip na nito ang mga paraan para sa kanya. Bigla, sumagot si Colin, sinabing napakadaldal nito, at nabigla ang demonyo sa biglaang pagbabago ni Colin. Sa kaloob-looban, nakapagpasya si Colin na gamitin ang ayaw niyang gamitin mula pa sa simula. Bumangon si Colin at sumugod patungo sa demonyo, ngunit madali lang nitong nablock ang kanyang atake. Ngunit hindi sumusuko si Colin habang patuloy siyang umatake, napilitan ng demonyo na mag-iwan ng siwang. Sa huli, itinusok ni Colin ang kanyang espada sa dibdib ng demonyo, dahilan para mapa-atres ito. Dahil walang pinsala, kinutya ng demonyo si Colin, tinatanong kung inakala niyang matatalo siya nito sa pamamagitan lamang ng ordinaryong paggamit ng espada. Bigla, lumitaw ang hiwa sa kanyang braso, at sumigaw sa sakit ang demonyo dahil hindi niya inakalang mahihiwa siya ng isang tao. Inamin ni Colin na imposibleng ang mahiwa ang isang demonyo sa pamamagitan ng ordinaryong paggamit ng espada, ngunit ang kasalukuyan niyang ginagamit ay ang ipinagbabawal na espada na isinasakripisyo ang kaluluwa at puwersa ng buhay, na lubos na naiiba sa normal na paggamit ng espada. Buong kumpiyansang sumugod si Colin sa demonyo, at isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Ang pagtatalo ng kanilang mga espada ay parang isang ordinaryong araw lamang ng pagsasanay, ngunit ang desperasyon ni Colin ang nagbigay sa kanya ng kalamangan. Di nagtagal, nakita niya ang isang bukas, na agad niyang sinamantala, at nagdulot siya ng matinding pinsala sa braso ng demonyo. Nilayon niya ang pangalawang braso ng demonyo, ngunit nahuli ng demonyo ang kanyang espada sa pagkakataong ito. Ngumiti ang demonyo kay Colin, sinasabi sa kanya na maaaring iba ang resulta kung ginamit niya ang ipinagbabawal na espada sa isang sorpresang pag-atake, ngunit kapaspalad para sa kanya na hindi niya ito ginawa. Malungkot na pinanood ni Colin habang binabasag ng demonyo ang kanyang espada sa pamamagitan lamang ng hawak nito, bago itinulak ang kanyang ulo ng buong lakas, dahilan upang siya'y tumalsik at mapadpad sa dingding. Si Colin ay umungol sa sakit at pagkadismaya dahil kahit ang kanyang pangunahing alas ay hindi sapat upang talunin ang demonyo. Lumapit ang demonyo sa kanya, sinasabing hindi niya alam kung saan niya natutunan ang kahangahangang teknik, ngunit ipinaalam nito sa kanya na ito na ang kanyang katapusan. Hinawakan ng demonyo si Colin at iniangat siya sa ere na parang isang walang kwentang bagay, habang si Colin ay puno ng pagsisisi na sa kabila ng lahat, ang tanging nakuhang niya mula sa demonyo ay ang kanang braso lamang nito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, lubos na naduraj ang kalooban ni Colin, at ang tanging nagawa niya ay humingi ng tawad sa mga nagtiwala sa kanyang manalo. Tinapos ng demonyo ang buhay ni Colin sa pamamagitan ng paggawa ng sugat sa kanyang lalamunan, at damaloy ang kanyang dugo ng sagana. Nakakagulat, ang kanyang dugo ay dumampi sa kakaibang grimoire at ito ay nagawa nitong buhayin.
Nagulat si Colin nang bigla niyang idilat ang kanyang mga mata upang makita na buhay pa rin siya sa kung paanong paraan, na lubhang kakatwa. Gayunpaman, siya ay nasa isang kakaibang lugar at bigla niyang narinig ang kanyang pangalan, dahilan upang siya ay mag-react ng balisa. Sumigaw siya, tinatanong kung sino ang nasa likuran niya, at sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang grimoire na lumulutang sa hangin. Sinabi ng grimoire kay Colin na ang kanyang dugo ang gumising dito, at dahil naramdaman nito ang kanyang desperasyon, siniguro nito kay Colin na tutulungan niya itong bumalik sa nakaraan upang simulan ang lahat muli. Narinig ito ni Colin at agad itong sinang-ayunan dahil wala nang mas nanaisin pa siya kaysa sa pagkakataong may sulat muli ang kanyang mga kamalasan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang intensyon ng grimoire, wala namang pakialam si Colin. Dahil kasama na si Colin, tinitiyak sa kanya ng grimoire na mananatili ito sa kanyang tabi mula noon, para matulungan siyang maasa ang kanyang mahika. Bumukas ang grimoire at nilukob si Colin ng isang maliwanag na liwanag, habang sinasabi sa kanya na lumakad tungo sa ibang kinabukasan. Sa sandaling iminulat ni Colin ang kanyang mga mata sa isang kakaibang arena, may isang gladiator na nakasuot ng pangit na maskara. Ang gladiator na kilala bilang ang Verdugo ay may hawak na malaking maso at ang kanyang mga palabas ay nagpapanatili sa mga manunood na nagwawala sa kanilang mga upuan. Lumingon si Colin sa paligid at natanto na nasa isang arena siya ng mga alipin. May hawak din siyang espada at kalasag, ngunit habang dahan-dahan niyang nauunawaan ang lahat, natanto niya kung nasaan siya. Inihampas ng magkakatay ang kanyang maso sa kanya, ngunit kinaya niya ito at ang mga tao, kasama ang mga maharlika, ay naghiyawan. Isang maharlika ang bumaling sa isang itinuturing na mahalagang maharlika, si Viscount Slade, tungkol sa ganda ng laban. May kasamaang sinabi ni Slade na tungkulin ng mga karaniwang tao ang magsilbi dahil sila ay naroon para aliwin sila. Sa mga sandaling yun, muling kumilos ang magkakatay, itinaas ang kanyang maso ng napakataas para tuluyang mawakasan ang paglaban ni Colin. Tumama ang sandata ng magkakatay, nag-iwan ng malakas na bagsak sa lupa, at halos mawala sa sarili ang mga tao dahil dito. Umalingaw-ngaw ang pangalan ng magkakatay sa buong arena, ngunit sa paghupa ng lahat, gulat na gulat sila na buhay pa si Colin, at tiwalang tumatapak siya sa sandata ng magkakatay para lang magtrabaho sa isang bukid. Sa puntong ito, naunawaan na ni Colin ang lahat at napagtanto niyang bumalik siya sa nakaraan. Ito ang panahon kung saan siya ay sapilitang lumaban bilang isang aliping gladiator, at dahil nararamdaman niya ang lahat, nalaman niyang sumanib na ang grimoire sa kanyang katawan. Dahil umabot na rito, nagpa siya si Colin na simula sa sandaling yun, oras na para baguhin ang lahat. Sumugod siya sa Verdugo, at sa isang malakas na paglaslas, kinitil niya ang buhay ng lalaki. Ginamit ni Colin ang Verdugo bilang kanyang unang hakbang para baguhin ang kinabukasan kung saan nilipol ang sangkatauhan ng mga demonyo. Napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sanayin ng mahika na nakatala sa grimoire. Dahil mahigpit siya sa sarili, alam niyang imposibleng paniwalaan na may mababago siya gayong isa lamang siyang alipin, kaya kailangan niyang baguhin ang kanyang estado. Nakatingin si Colin sa malayo upang tingnan ang isang lalaki, si Darius Hall, na siyang Panginoon ng teritoryo ng Rhine. Plano ni Colin na makapasok sa sambahayan ng Marquis bilang miyembro ng pamilya, at ito ay isang bagay na balak niyang gawin ng mas mabilis kaysa sa kanyang nakaraang buhay kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Bago pumasok sa arena, sinabi ng amo ni Colin sa kanya na itinaya ng mga karaniwang tao ang kanilang buong naipon sa kanya para talunin ang Verdugo. Ngunit hindi niya ito nagawa dahil hindi niya kayang suwayin ang mga maharlika na siyang pumusta sa Verdugo. Nagmakaawa ang kanyang amo na magpatalo siya dahil kung hindi, papatayin siya. Naisip ni Colin na sinusubukang isakripisyo siya ni Slade para mapabilang sa magandang tingin ng mga maharlika, ngunit plano ni Colin na gamitin ito upang makapasok sa pamilyang Hall. Mayabang na humiling si Colin na dalhan siya ng isa pang kalaban, at sa puntong ito, nawawala na ng pag-asa ang mga maharlika na sumunod sa mga salita ni Slade na tumaya sa Verdugo. Pinaalalahanan nila si Slade kung gaano kalaki ang kanilang tinaya sa laro, ngunit pinayuhan sila ni Slade na kumalma dahil ang kanilang nasasaksihan ay bahagi rin ng plano. Samantala, nabighani si Darius sa atake ni Colin na nagpatamba sa Verdugo. Tinanong niya ang kanyang pinagkakatiwalaang Katie wala kung ano ang iniisip nito tungkol doon,
At sinabi ng lalaki sa kanya na lubos itong pambihira dahil kahit ang pinakamahuhusay na mandirigma ng imperyo ay bihira lamang makagawa ng mga galaw tulad ng ginawa ni Colin. Sinabi ni Darius sa kanyang mayordomo na ang pinakamagandang bahagi ng lahat ay ang pagsuway ni Colin sa mga utos ni Slad. Di nagtagal pagkatapos nyun, isa pang kalaban ang iniharap at sinabi ni Slad sa mga maharlika na nagtiwala sa kanya na wala silang dapat ipag-alala dahil sinusubukan lang nilang bigyan si Colin ng pag-asa para mas maging kawili-wili ang lahat. Sinabi niya sa kanila na si Colin ay lubos na matatalo sa susunod na round, ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang pahayag nang pabagsakin ni Colin ang kanyang pangalawang kalaban. Ginawa ito ni Colin nang may labis na kumpiyansa na idinantay pa niya ang kanyang paa sa kalaban para ipakita ang kanyang pangingibabaw. Hindi makapaniwala si Slad sa kanyang mga mata at agad siyang binalingan ng mga maharlika, sinasabing lumalayo na siya sa kanilang kasunduan. Nanginginig si Slathis sa takot sa puntong ito, nagtataka kung bakit ginagawa ni Colin ang kabaligtaran ng iniutos sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, iniutos ni Slathis na tipunin ang lahat ng gladiator, ngunit lubos itong kinagigiliwan ni Darius dahil kawili-wili itong pagmasdan. Sa kanyang nakaraang buhay, naaalala ni Colin na hinanggad ni Darius ang isang mundo kung saan pantay-pantay na matututo ng mahika ang lahat, at ipinagkatiwala niya sa kanya ang ideal na iyon. Sa huli, nabigo sila rito, ngunit sa kasalukuyang kakayahan niya, tiwala si Colin na kaya niya itong maisakatuparan. Ang una niyang hakbang ay mapabilib si Darius kung gusto niya ng pagkakataong makapasok sa kanyang pamilya. Alam niya na hindi sapat ang pagtalo sa kanyang mga kalaban, at kailangan niya ng isang bagay na mapangahas. Sinabi niya sa lahat ng gladiator na sabay-sabay siyang labanan, at sumunod naman ang mga hanggal. Nagmadali silang sumugod sa kanya, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sila ay sumusugod sa kanilang katapusan. Sa kanyang kahangahangang husay, pinabagsak ni Colin ang mga gladiator isa-isa. Habang ginagawa niya ito, ang mga karaniwang tao ay nagsisitalon sa tuwa dahil marami silang kinikita. Isang gladiator ang sumalakay ng patago mula sa likuran, ngunit hinarang ni Colin ang atake bago niya buong puwersang itinulos ang kanyang espada sa katawan nito, na naging dahilan upang ito ay tumagos. Ang espada ay bumulusok sa bilis na muntik nang maging sanhi ng matinding pinsala sa ulo ni Slathis, ngunit sa kabutihang palad ay bumaon sa pader sa likuran niya. Samasagi sa isip ni Slathis ang kanyang buhay, at galit na galit siya dahil pinahiya siya ni Colin sa lahat ng posibleng paraan. Habang nakangiti si Colin dahil ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano, si Slathis naman ay labis na nag-iisip kung paano niya pagbabayaran si Colin sa pagpapahiya sa kanya. Sa nakikita niyang takbo ng lahat, tinukso ni Darius si Slathis, sinabi sa kanya na tila ang pyesa ng Aehdres ay naging manlalaro at ang mangingisda ay naging isda. Ipinaalam ni Darius sa kanya na sirang-sira na ang kanyang mga plano at galit na galit ang ibang mga maharlika nang marinig ito. Sila ay sinaway si Darius, sinabi sa kanya na kumikilos siya na parang walang kinalaman sa kanya ang nangyayari gayong siya ang Panginoon ng teritoryo ng Rhine. Tinatanong nila siya kung balak niyang palayain ang isang hamak na alipin na sumuway sa isang maharlika. Sinabi ng mga maharlika kay Darius na dapat patawan si Colin ng pinakamabigat na parusa, na siyang pinakamataas na kaparusahang maibibigay. Gayunpaman, agad na nagbago ang kalooban ni Darius habang tinatanong niya ang mga maharlika kung normal ba para sa kanila ang hamakin ang iba. Mabigat ang dating ng mga salita ni Darius at tinanong nila siya kung hinahabol pa rin niya ang kanyang maling mithiin. Ipinaliwanag nila na 1000 taon na ang nakalipas, ang kanilang mga ninuno ay pinagkalooban ng mahika ng Diyos at isang malinaw na herarkiya ang isinilang sa mundo sa mismong sandaling iyon. Sinabi ni Slathis na sa pagmamana ng mahika, halos naging maliliit na Diyos na sila. Ngunit sa halip na kumilos si Darius ng nararapat, siya ay kumakapit sa mga hanggal na ideolohiya. Nilapitan ni Slathis si Darius, tinatanong kung balak niyang suwayin ang kanilang dakilang Diyos. Nakita ito ni Colin at agad itong ginamit bilang pagkakataon. Bigla siyang lumitaw sa mga upuan ng manonood, tinatanong si Slathis kung may mali ba sa ideal ni Darius. Nataranta ang mga maharlika nang makita nilang nakaupo si Colin sa gitna nila at nagngingit-ngit sa galit, sumisigaw sa kanya, tinatanong kung bakit gagawing katatawanan ng isang hamak na karaniwang tao ang kanilang Diyos. Tinawag nila ang mga gwardya upang dakpin si Colin ngunit ginawa ni Colin ang pinakakagulat-gulat na bagay, hinihiling kay Slathis na labanan siya kung siya nga talaga ay kinatawan ng Diyos.
Si Slathis ay umuungal sa pagkadismaya ngunit dahil hindi niya kayang tanggapin ang kahihiyan, wala siyang pagpipilian kundi ang humakbang sa arena upang labanan si Colin. Naniniwala ang mga maharlika na si Colin ay tiyak ng patay dahil sa paghamon kay Slathis sa isang duelo. Si Darius naman ay nanunood ng buong atensyon upang makita kung ano ang mangyayari. Pinapagana ni Slathis ang kanyang mahika habang inihahayag ang kanyang pagkayamot sa kung paano sinira ni Colin ang kanyang mga plano habang pinapahiya rin ang kanilang Diyos. Higit sa lahat, hinamon pa niya ito sa isang duelo at ito na ang sukdulan ng lahat. Habang inihahanda ni Slathis ang kanyang atake, nakarinig si Colin ng kakaibang boses sa kanyang ulo na nagsasabing may mana na natukoy. Agad niyang napagtanto na ito ay ang grimoire at sa sandaling iyon, isang status window ang lumitaw sa harapan niya na nagpapakita ng stats ni Slathis. Lumabas na siya ay nasa beginner level pa lang pagdating sa mahika at ang paborito niyang uri ng mahika ay wind magic. Mababa rin ang kanyang kakayahan sa mahika habang ang kanyang antas sa paggamit ng espada ay nasa beginner level pa rin at wala siyang resistensya sa mahika. Pagkatapos ay pinakawalan ni Slathis ang kanyang pinakamakapangyarihang mahika, ang Wind Edge, upang umatake kay Colin dahil hindi niya ito patatawarin sa pagpapahiya sa kanya. Kahit si Darius ay nag-alala nang makita ito dahil alam niya ang kayang gawin ng Wind Edge sa isang tao. Ito ay isang mahika na nagbabago sa hangin bilang isang talim na naghahati-hati sa kalaban at ang mga maharlika ay naglalagay na ng pastahan kung ilang bahagi. Hahatiin ang kanyang katawan. Matagumpay na tumama ang atake ni Slathis. Umaasa si Slathis na ipakita kay Colin ang pagkakaiba ng isang maharlika at isang alipin. Ngunit, ang kunwari malakas na atake ni Slathis ay pinunit lang ang damit ni Colin at walang idinulot na pinsala sa kanyang katawan. Maging si Colin ay nadismaya rito ngunit sa parehong pagkakataon, naiintindihan niya na ang salamangka ay nasa antas pa lamang ng baguhan kaya ito mahina. Kasabay nito, mayroon siyang resistensya sa salamangka na nasa antas din ng baguhan. Masaya si Colin na ang resistensya sa salamangka na nakuha niya kasama ng grimoire ay naging napakagamit sa pinakaangkop na pagkakataon. Madali lang na pinawi ni Colin ang salamangka dahil wala ito kung ihahambing sa salamangka ng mga demonyo. Si Slathis at ang iba pang maharlika ay nanood ng lubos na nagulat habang madaling binubura ni Colin ang mahika ni Slathis habang mabilis din itong sumugod patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Dinaklot ni Slathis ang kanyang espada, na ang layunin ay harangin ang atake ni Colin ngunit napagtagumpayan siya ng atake ni Colin, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Idinikit ni Colin ang kanyang espada sa leeg nito upang ipakita sa kanya na lubos siyang talo. Bigla, muling binalaan siya ng grimoire tungkol sa paparating na atake ng mahika. Bago pa niya namalayan, isang bilog ng mahika ang lumitaw sa ilalim niya at hinawakan siya ng madidilim na kamay ng kalansay, pinipigilan siyang makagalaw. Sa sandaling yun, ilang kabalyero na nakasuot ng pilak na baluti ang lumitaw sa arena bilang tugon sa mga ulat na tungkol sa pagsuway ni Colin sa isang maharlika. Habang iniinsulto din ang kanilang Diyos. Lalong lumalakas ang mahika na humahawak kay Colin habang siya ay ganap na pinipigilan, at inihahayag ng mga kabalyero na pinipigil nila siya sa ngalan ng kanilang Diyos. Nahihirapan si Colin na titigan ang mga lalaki gamit ang kanyang sulyap, at napagtanto niya na sila ang mga gwardya ng Diyos. Sa mundong ito, ang Tore ng Mahika ay isang organisasyon na nilikha para sa layunin ng pagtataguyod ng kataasan ng lahi at pagpapanatili ng awtoridad ng Diyos. Ang mga gwardya ng Diyos ay nasa ilalim ng Tore ng Mahika at sila ay binubuo ng mga maharlika mula sa paksayo ng kataasan ng lahi na nagtataglay ng lakas na higit pa sa lakas ng ordinaryong maharlika. Kahit na madaling masisira ni Colin ang pagkakapigil, sa lamangka, nagpipigil siya dahil ayaw pa niyang makuha ang atensyon ng mga nakakataas. Gayunpaman, may isa pa siyang plano at bigla siyang sumigaw inihahayag na siya ang anak ni Darius, si Colin Hall, ikinagulat ng lahat sa arena. Ang lahat ay natigilan dahil ito ang unang pagkakataon na maririnig nila na ang Marquis ay may isa pang anak at ginamit ni Colin ang planong ito dahil hindi kailanman gagalawin ng mga bantay ng Diyos ang isang maharlika kaya hinihintay niya kung paano magaganap ang lahat. Dinampot ni Slathis ang kanyang sandata na naglalayong pins-alain si Colin sinasabing nagpapanggap lang itong may dugong maharlika para iligtas ang sarili. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Darius sa buong arena sinasabi kay Slathis na huminto. Kung ano ang ginagawa niya.
Lumapit si Darius sa pinangyarihan at sinabi ni Slathis na malapit na niyang tapusin ang sitwasyon kay Colin. Sa pagkagulat ng lahat, binigyan ni Darius si Colin ng matinding pagtutuwid sa harapan niya, at tinawag siyang hanggal dahil sa paghila sa pangalan ng pamilya sa putik. Hindi makapaniwala ang mga bantay na Diyos at maging si Slathis sa kanilang mga mata nang marinig nila ito. Kinontrol ni Darius si Colin ng mariin habang sinasabi sa kanya na ipinaubaya niya ito sa Merchant Guild para disiplinahin, ngunit tila hindi ito nagtagumpay. Kinagalitan ni Darius si Colin dahil sa kanyang ginawa kay Slathis, at nang makita ni Colin kung paano nakikisama si Darius, napagtanto niya na maaaring magtagumpay ang kanyang pastahan pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Darius kay Slathis para sa bastos na pag-uugali ng kanyang hanggal na anak na ipinapakita. Pinapaganda pa ni Colin ang sitwasyon sa pagsasabi kay Darius na si Slathis ang nagsimula ng lahat ngunit sinisigawan siya ni Darius na tumahimik. Bilang ni Darius sa mga bantay Diyos, sinasabi sa kanila na siya na ang bahala sa kanyang anak kaya maaari na silang bumalik. Ngunit tumatanggi si Slathis, sinasabi sa mga bantay Diyos na huwag pakawalan si Colin. Hawak ni Slathis ang kanyang espada kay Darius habang sinisigawan siya, sinasabing pinipilit lamang siyang lokohin sa kanyang kakatwang pagganap. Tinitiyak ni Slathis kay Darius na hindi niya papayagan na kunin si Colin mula sa lugar dahil kailangan niyang tapusin ang buhay nito mismo doon, anuman ang mangyari. Agad na ginagamit ni Colin ang sarili niyang mga salita laban sa kanya, nagtatanong siya kung isinama niya ang teritoryo ng Lord of the Rhine sa kanyang listahan ng pag-atake. Binago ni Colin ang lahat, tinanong si Slathis kung sinusubukan niyang itaas ang bandila ng rebelyon. Nakita kung saan patungo ito, mabilis na ibinaba ni Slathis ang kanyang espada na sinasabing mali ang pagkakaintindi ni Colin dahil hindi ito ang kanyang intensyon. Ang pinuno ng mga gwardya ng Diyos ay pinakawalan si Colin mula sa pagkakatali sa kanya, na nagtapos na ang lahat ay bunga lamang ng hindi pagkakaunawaan. Humiling ng paumanhin ang kabalyero kay Darius bago sinabi sa kanya na aalis na sila. Bago umalis, sinabi ng pinuno ng mga kabalyero kay Slathis na tiyak na iaakyat niya ang nangyari sa tore ng Mahika at sila ay pupunta para makipag-ugnayan sa kanya hinggil sa kanilang napagkasunduan. Si Slathis ay bumagsak sa lupa sa sobrang pagkadismaya, napagtantong tapos na siya. Pagkaalis nila sa arena, sinabi ng pinuno ng mga gwardya ng Diyos sa kanyang katulong na imbestigahan si Colin dahil medyo sigurado siyang hindi pa niya naririnig na may anak ang Marquis. Alam niyang alam na hindi anak ni Darius si Colin at inutusan niya silang sundan si Colin at iulat sa kanya ang bawat kilos nito. Sa kanilang pagpunta sa ari-arian ng Marquis, malakas na tumawa si Darius sa loob ng karwahe, pinupuri si Colin sa magandang pagganap nito. Pagkatapos ay nag-abot si Colin ng taus-pusong pasasalamat sa Marquis. Lumabas na inutusan ni Darius ang kanyang mayordomo, si Cornel, na ayusin ang bayad para sa kanyang paglaya. Sa sandaling yun, tinanong ni Darius si Colin kung nakapunta na ba siya sa digmaan dahil ang kanyang mga galaw ay mukhang sa isang sanay na mandirigma. Pagkatapos nito, ikinwento ni Colin sa Marks ang kanyang istorya, sinabing pinalaki siya sa isang liblib na nayon at matapos mamatay ang kanyang mga magulang ay ipinagbili siya sa isang kumpanya ng kalakalan ng alipin. Pagkatapos nito, binili siya ng isang tiyak na maharlika at tinuruan siya ng mga pangunahing teorya ng Mahika at kung paano lumaban, tulad ng gagawin ng isang tunay na ama. Sinabi ni Colin na iniwan siya ng maharlikang ito na may isang dakilang ideal, ngunit nabigo siya rito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay plano niyang tuparin ang kanyang mga inaasahan. Ibinunyag ni Colin na handa siyang gawin ng anumang bagay, kahit pa sa kapahamakan ng kanyang buhay. Ang kanyang mga salita ay nagulat kay Darius, at napagtanto niya na hindi gumana ang pag-atake ni Slathis dahil natutunan na ni Colin ang mga batayan ng Mahika. Napagtanto ni Darius na malakas ang puso ni Colin at dahil dito, naisip ni Darius na baka kayang matupad ni Colin ang kanyang mga mithiin. Ilang sandali pagkaraan, dumating sila sa mansyon at sinabihan ni Darius si Colin na pumasok sa mansyon, sinisigurado sa kanya na hindi na siya alipin. Gayunpaman, sinabi niya kay Colin na hindi ito nangangahulugang nakapasok na siya sa isang buhay ng kapayapaan at katahimikan dahil ang batas ng mundo ay ang pagpapatuloy ng pinakamalakas. Sinabi ni Darius kay Colin na ang pagligtas sa kanya at paggawa sa kanya bilang isang maharlika ay hanggang doon lang ang kanyang tulong,
at nakasalalay na sa kanya kung malalampasan niya ang susunod na pagsubok. Sa mga sandaling yon, tinawag ni Darius si Colin at ang apelyidong Hall habang sinasabi sa kanya na umaasa siya rito. Napabuntong hininga si Colin ng ginhawa dahil sa wakas ay natapos na ang unang yugto. Karaniwang alam na ang mga Maharlika ay nagpapakasal sa kapwa nila Maharlika upang mapanatili ang kapangyarihan ng kanilang mahika at mga angkan, at ang pamilyang Hall ay lubhang nahuhumaling sa kahijitan ng kanilang lahi. Gayunpaman, si Darius ay isang eksepsyon dahil ang kanyang ina ay isang lingkod at nakaranas siya ng matinding diskriminasyon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng walang sawang pagsisikap at napakalaking lakas, umakyat siya sa mataas na ranggo at naging Panginoon ng teritoryo ng Rhine, na isang pangalan na kilala ng lahat. Habang naglalakad sila sa bulwagan ng mansyon, sinabi ni Darius kay Colin na ang kanyang nakaraan ay walang halaga sa kanya dahil sa kanyang sambahayan, ang lakas ang lahat. Tiniyak ni Darius kay Colin na ibibigay niya rito ang lahat ng ninanais nito, simula sa katayuan, karangalan, at maging kayamanan kung may kakayahan itong kumita ng mga ito. Dahil sinabi ni Darius na ibibigay niya ang anuman, ginulat siya ni Colin, tinatanong kung malugod ba nitong ibibigay ang kanyang posisyon bilang Panginoon kung ito ang nais niya. Ang tanong ay ikinagulat ni Darius at Cornell, ngunit nakakagulat na pinagtawanan lamang ito ni Darius na parang wala lang. Tiniyak ni Darius kay Colin na handa siyang ibigay ang posisyon kung sapat ang tiwala nito sa sarili upang kunin ito. Hindi lubos na nagulat si Colin sa reaksyon ni Darius dahil kilala niya itong isang meritocrat na naniniwala sa pantay na pagkakataon. Para sa lahat, ang ganitong pag-iisip ay nagbunga upang siya ay hamakin ng mga supremista ng lahi at maging ang kanyang mga kaaway ay nasa loob ng sarili niyang pamilya. Noon din, nakapasok sila sa pangunahing bulwagan upang makita ang pamilya ni Darius na naghihintay sa kanya upang salubungin siya pauwi. Si Fred Hall ang kanyang panganay na anak at ang kanyang asawa ay si Katrina Williams. Sinalubong siya ni Katrina, sinabing hinihintay na nila siya, ngunit hindi lubos na nasisiyahan si Darius dahil wala siyang sinabihan na uuwi na siya. Ipinapakita lang nito na wala siyang may tatago sa kanyang asawa, at sinabi ni Katrina na mabilis kumalat ang mga tsismis sa mga mamamayan kapag siya ay naglalakbay. Binanggit ni Katrina na narinig pa niya ang tungkol sa pagtatalo ni Darius kay Viscount Slade hinggil sa isang tiyak na alipin. Salamat sa isang munting ibon. Hindi lubos na nagulat si Darius dahil alam niyang may mga especially iya ang kanyang asawa na sumusunod sa kanya. Kinikilala rin ni Colin si Katrina at kilala siya bilang ang pinuno sa mga anino. Siya ang nagdulot ng matinding paghihirap sa kanyang buhay sa nakaraang buhay, sinisigurado niyang hadlangan siya sa plano ni Darius. Dahil minana niya ang kanyang titulo at buong yaman mula sa kanyang yumaong mga magulang, tinatreto si Katrina na kapantay ng unang asawa sa kabila ng katotohanang siya ang pangalawang asawa. Sa kasalukuyan niyang ginagawang tagapagmana ng trono ng Marquis ang kanyang anak na si Fred. Nahulog si Colin sa kanyang bitag sa nakaraang buhay, ngunit tiwala siyang hindi ito mangyayari sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay binati ni Colin ang babae at ang kanyang anak, nagpakilala bilang si Colin Hall. Narinig ito ni Fred at halos nawalan agad ng pasensya habang nagsimulang tanungin si Colin kung sino ba siya. Nang akmang lalapit siya para hamanin ito, pinigilan siya ng kanyang ina. Pagkatapos ay lumingon si Katrina kay Cornell, tinatanong kung paanong ang isang hamak na alipin ay nagagamit ang pangalan ng isang Maharlika. Pinagalitan ni Katrina si Cornell, sinabing hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho, ngunit lalo pang pinabigat ni Colin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbunot ng kanyang sandata. Sinabi ni Colin sa babae na nakuha niya ang apelyido mula mismo kay Darius at nais niyang malaman kung tinututulan ba niya at ng kanyang anak ang desisyong ito. Ang kayabangan ni Colin ay bumigat sa kanilang damdamin na tila isang matalim na labaha. At patuloy na sinabi ni Colin na siya ang magiging Panginoon ng teritoryo sa hinaharap, kaya't pasusundin niya ang lahat sa kanya. Lalo itong nagpagalit sa dalawa, ngunit hindi na mas masaya pa si Darius sa lahat ng nangyayari. Ang mga lingkod at mayordomo ay nabigla sa kumpiyansa ni Colin, nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging Panginoon ng teritoryo. Hindi na makatiis si Katrina at siya ay sumigaw. Pinagalitan si Colin sa padalos-dalos na pagsasalita gayong isa lamang siyang hamak na alipin. Sa sandaling sabihin niya ito, ang mga mayordomo at lingkod ay naglabas ng armas at pinalibutan si Colin, sumusunod sa utos ni Katrina na pigilan si Colin.
Gayunpaman, sumingit si Darius, sinasabi sa mga mayordomo, manatili sa lugar dahil lahat ng sinabi ni Colin ay totoo. Inihayag ni Darius na depende sa kanyang pagganap, isinasaalang-alang na niya siya para sa posisyon ng pinuno ng teritoryo. Tinutulan ni Fried ang desisyong ito, tinatanong ang kanyang ama kung ano ang nangyari sa kanya. Dahil nagsalita na si Darius, nagpasya si Katrina na wala na siyang ibang sasabihin. Gayunpaman, pinaalalahanan niya si Darius na sa asyenda, daan-daang lingkod ang nagpapakahirap ng husto, ngunit kakaunting-kakaunti lamang sa kanila ang nabigyan ng apelyido. Sinabi ni Katrina kay Darius na sa ganitong pagsasaayos, inaasahan na hindi lahat ay masisiyahan dito. Dahil ito ang kalagayan, iminungkahi niya na ilagay nila si Colin sa pagsubok. Tinanong ni Darius kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagsubok at sinabi ni Katrina na kailangan patunayan ni Colin ang kanyang lakas para masayahan ang lahat. Gayunpaman, kung siya ay bumagsak, kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng bahay at umalis sa bahay nang may kahihiyan pagkatapos. Sumabat si Colin na nagsasabing hindi ito sapat at buong kumpiyansang tinanong ni Fried kung natatakot ba siya, kaya ayaw niyang tanggapin ang kaayusang ito. Sinabi naman ni Colin na walang saysay na siya lang ang pagsubukin. Sa katunayan, naniniwala siya na dapat lahat ay sumailalim sa pagsubok at ang pangalan ay ibigay sa sinumang makakapasa nito. Sabi ni Colin, ang taong talagang may kakayahan ang dapat maging tagapagmana at hindi kung sinong bigo na nagkataon lang na ipinanganak sa hall. Pamilya, lubos itong nakaapekto kay Fried dahil napagtanto niya na nilalay siya ni Colin. Labis na nagalit si Fried dahil kailanman sa kanyang buhay ay hindi pa siya nakatanggap ng ganitong uri ng pangungutya. Hindi makapaniwala si Fried na kailangan niyang makipagkumpetensya laban sa mga katulong at alipin para sa posisyon ng tagapagmana. Halos mawala siya sa kanyang sarili nang tapikin siya ng kanyang ina sa balikat, ipinaalala sa kanya na laging manatiling elegante at huwag magpadala sa galit dahil sa isang unggoy. Sinabi ni Katrina kay Fried na taglay niya ang lubos na kapangyarihan ng Salamanca, kaya dapat lang silang umupo at manood mula sa itaas. Kahit na galit siya, wala siyang magawa kundi makinig sa kanyang ina. Sa huli, sinunod ni Darius ang plano ni Colin at napagpasyahan na isang seleksyon o pagsusulit para sa mga voluntaryo ang Ideraus sa eksaktong 1 buwan. Gayunpaman, hanggang noon, kailangan ni Colin na magtrabaho bilang isang simpleng lingkod tulad ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang daan patungo sa tirahan ng mga alipin, sinabi ni Cornell kay Colin na malinaw niyang nakikita na alam niya kung ano mismo ang gusto ni Darius. Nagkunwari si Colin na walang alam nang marinig niya ito at sinabi ni Cornell na kinamumuhian si Darius dahil sa kanyang marangal na mga ideal. Pagkatapos ay sinabi ni Cornell, ayon sa kwento ni Colin, na pinulot siya ng isang tiyak na maharlika bago niya ito nakilala sa arena ng mga alipin. Gayunpaman, ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa samahan ng mga alipin, sinabi ni Cornell na narinig niya na direkta siyang dinala mula sa isang liblib na nayon. Binunot ni Cornell ang kanyang punyal, na sinasabing dumating si Colin sa mismong oras na nag-aalala si Darius kung sino ang papalit sa kanya. Hinawakan ni Cornell si Colin at inilapit ang kanyang punyal sa leeg nito, na sinasabi sa kanya na tila masyadong maginhawa ang lahat. At sinabi ni Colin kay Cornell na tama nga siya dahil may logika sa sinabi nito. Gayunpaman, ang asosasyon ng mga alipin ay ang uri ng mga tao na aayusin ang laban ng hindi nagdadalawang isip. Binanggit niya na gumawa sila ng kaayusan kay Slad upang subukang mangikil ng pera sa mga tao. Tinanong ni Colin si Cornell kung sa tingin niya ay pababayaan lang siya ng asosasyon matapos niyang suwayin ang kanilang mga utos. Sandaling nag-isip si Cornell at naalala na sinabi sa kanya ng mga ngalakal na ang lakas ni Colin ay nasa antas intermedia, sa pinakamataas, ngunit ang mga galaw na ipinakita niya sa mga labanan ay malinaw na nasa advanced na antas o mas mataas pa. Sa paggamit ng espada at maging sa mahika, may malinaw na mga antas na tinukoy ng imperyo. Karamihan sa mga tao ay umaabot lamang sa kanilang limitasyon sa antas intermedia, ngunit iilan lamang ang nakakaabot sa advanced na antas at ang mga antas na lampas dito ay nasa sarili nilang mundo. Dahil karamihan sa mga maharlika ay nakatuon sa mahika, ang kanilang paggamit ng espada ay nasa antas baguhan lamang, ngunit sa mga espesyal na organisasyon tulad ng God Guards, kinakailangan ng advanced na antas ng kasanayan. Nagtataka si Cornell kung nilinlang siya ng mga mangangalakal ng maling impormasyon para lang maalis si Colin.
Nakita ang pag-aalangan sa kanyang mukha, napagtanto ni Colin na mayroon nang naintindihan si Cornell. Sinabi ni Colin kay Cornell na mayroon pa siyang sasabihin upang linawin ang katotohanan na hindi siya especially iya. Sinabi ni Colin na kung siya ay isang especially iya, ang posisyon ng Panginoon ang puntirya niya at tinanong siya ni Cornell kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Ipinaliwanag ni Colin na karaniwan sa isang especially iya ang makapasok sa pinakaloob na grupo ng target at samantalahin ang kanilang mga kahinaan. Ito ay nangangahulugan na kung siya ay isang especially iya, ang posisyon ni Cornell ang kanyang pinupuntirya at hindi ang posisyon ni Darius. Nalilito pa rin si Cornell dito at ipinaliwanag pa ni Colin na kung kunin niya ang posisyon ng punong mayordomo, sa paghawak sa ang mga kahinaan ng Panginoon ay magiging napakadali lang. Yamang narating na nila ito, iminumungkahi ni Colin na gumawa sila ng kasunduan. Sinabi niya kay Cornell na gagamitin niya ang kanyang posisyon bilang isang lingkod upang tuklasin ang mga especially iya ng ibang maharlika, ngunit bilang kapalit, nais niyang makipagtulungan sa kanya si Cornell. Tinanong siya ni Cornell kung batid niya na magiging kaaway siya ng ibang maharlika sa paggawa nito at buong kumpiyansang sinagot ni Colin na ito ay isang sitwasyon na tinatawag na mataas na panganib, mataas na gantimpala. Bukod pa rito, kung may mangyari kay Darius, ang kanyang pangarap na maging kahalili niya ay mawawala ng saysay. Nang marinig ito, napagtanto ni Cornell na si Colin ay medyo malakas at matalas din. Yamang ang kasunduan, mukhang napakaganda, kaya iniisip lang ni Cornell kung may ibang plano si Colin. Gayunpaman, nagpasya siyang isantabi ang kanyang mga pag-aalala sa sandaling iyon at sinabihan si Colin na sumunod sa kanya upang maipakita niya ang tirahan nito. Lumilitaw na ang mga utusan ng bahay ay nahahati sa 3 ranggo, na nilikha ni Katrina. Mayroong matataas na ranggo ng utusan na naglilingkod kina Katrina, Darius, at sa kanilang anak. Mayroon ding mga utusang nasa gitnang ranggo na pinapayagang manirahan sa loob ng mansyon kasama nila. Nasa pinakababa ang mga utusang nasa mababang ranggo na nakatira sa hiwalay na mga tirahan. Bukod pa rito, ang mga utusang nasa mababang ranggo ay ipinagbabawal na lumapit man lang sa mansyon. At dahil si Colin ay isang mababang lingkod, ang pangunahing niyang tungkulin ay magiging pagtatapo ng basura, paghahati ng kahoy, at pag-aalaga sa mga kabayo. Lumalabas na ang sahod para dito ay 3 tansong barya bawat araw. Sinabi naman ni Cornell sa kanya ang isang patakarang ganap, na kailangan niyang igalang ang kanyang mga nakatataas na lingkod anuman ang mangyari. Nang marinig ito ni Colin, lumingon siya sa kanyang tagiliran upang makita ang kanyang mga nakatataas na nakatawa na dahil di umano'y nakakuha sila ng bagong laruan upang paglaruan. Habang papalayo si Cornell, sinabi niya kay Colin na ito ang mga patakarang ipinasya ni Katrina. Sinusubukang maging isang mabuting tao, nilapitan ni Colin ang kanyang mga nakatataas, ipinakikilala ang sarili at sinasabi sa kanila na umaasa siyang makatrabaho sila. Sa halip na basta pagtanggap sa kabutihang loob ni Colin ng ganoon, nagpasya silang maging bastos. Nagsimula silang pagtawanan si Colin, tinukso siya na akalain niyang magiging susunod na Panginoon. Lumapit ang isa sa kanila kay Colin, sinabing narinig niya kung paano nakipag-away ito sa ginang ng bahay. Sinabi ng mga tandang yun kay Colin na tuturuan nila siyang bumati ng maayos. Kinuha ng isa sa kanila ang isang bote at sinira ito, na tila gagamitin bilang panakat. Iniutos niya kay Colin na lumuhad at patuloy na sabihing sabik siyang makipagtulungan sa kanila, habang sapilitang pinagagalaw ang kamay na parabang sinasampal ang sarili sa mukha. Sinabi ng lalaki na ipagpapatuloy niya ito hanggat sila ay masisiyahan. Masyadong lumaki ang ulo ng isa at hinawakan si Colin sa balikat, itinuturo ang daliri sa kanya habang tinatanong kung naiintindihan niya ang ipinapagawa sa kanya. Sa wakas, sumuko na si Colin at hinawakan niya ang braso ng lalaki, inikat ito sa likuran, na nagdulot ng matinding kirot at naging dahilan upang ito ay mapasigaw. Maging ang kanyang mga kaibigan ay nanood ng may gulat, at tinapos ni Colin ang pangyayari sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya patungo sa dingding, na tuluyang nagpatamba sa kanya. Hindi pa tapos si Colin sa kanya habang nilapitan niya ito. Sinabi sa kanyang mga senior na dahil sinabi nilang hindi siya dapat magpigil sa pagsampal sa sarili niyang mukha, susundin niya ang kanilang tagubilin. Sinimulan niyang sampilan ng lalaki sa magkabilang pisngi, habang sinasabing inaasahan niyang makatrabaho ito. Ang dalawa pa ay nawalan ng kontrol sa sarili habang nakatingin kay Colin na sinasaktan ang kanilang
Kaibigan, ang may hawak na bote ay sumugod kay Colin at ang isa pa ay humawak, ngunit hinawakan ni Colin ang kanyang espada at ibinato ito sa lalaking may hawak na bote. Sa pamamagitan ng paghawak sa kaluban, nagawa niyang ilabas ang espada para tamaan ang lalaki sa mukha, dahilan para matamba ito sa lupa. Ang lalaking may hawak na mesa ay nanood ng may takot habang ang kanyang kaibigan ay bumagsak sa lupa sa tabi niya na nabago ang anyo ng mukha. Bago pa nito malaman ang nangyayari, ibinuhos ni Colin ang kanyang sariling bahagi ng karanasang ito. Lumukso si Colin patungo sa kanya, sinipa siya sa mukha, dahilan para tumilapon ito palayo. Sinusubukan pa ring bumalik sa katinoan ang lalaki nang lumitaw ang espada ni Colin sa tabi ng kanyang ulo habang nakatayo si Colin sa kanyang ibabaw. Tinatanong siya kung nasiyahan na ba siya ngayon. Ang lalaki ay sumigaw ng malakas, sinasabi kay Colin na labis-labis ang kanyang kasiyahan. Tinanggap ni Colin ang pahayag nito at nagpasya siyang lumayo, ngunit ang lalaki ay hindi papayag na mapahiya ng isang bata. Kinuha niya ang basag na bote at naglunsad ng sorpresang atake kay Colin, ngunit ito ang naging pinakamalaking pagkakamali niya. Mabilis na umaksyon si Colin sa loob ng isang segundo at ginawa niyang hindi na magamit ang mga kamay ng lalaki, iniiwan ng lalaki na may paalala na hindi niya malilimutan kailanman. Nang magretiro si Colin sa kanyang silid ng gabing yon, nagpasya siyang magsanay ng kanyang mahika dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap at hindi niya kayang magpabeya. Tila, nang si Katrina, pinakasalan si Darius, pinalitan niya ang karamihan sa mga lingkod ng pamilya Hall ng sarili niyang mga tauhan at nagtatag siya ng mahigpit na sistema. Dahil dito, ang relasyon ng dalawa, na hindi na magkasundo dahil sa kanilang mga ideolohiya, ay lalo lamang lumala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Cornell ay napili bilang mayordomo para kontrolin si Katrina. Sa esensya, si Cornell ay may kapangyarihang paalisin ang mga tauhan ni Katrina at may kapangyarihan pa nga na makialam sa pagpili ng tagapagmana. Ibig sabihin lang nito, walang sino man ang magiging tagapagmana nang walang pahintulot ni Cornell. Gayunpaman, sa nakaraang buhay ni Colin, ang pagkamatay ni Cornell ang naging mitya para biglang magkaroon si Katrina ng kapangyarihang itulak ang kanyang ganap na mapunta sa posisyon ng tagapagmana. Alam ni Colin na hindi sana nauwi sa ganito ang mga bagay kung buhay pa si Cornell. Sa kabilang banda, nag-aalala si Colin sa katotohanang mayroon lamang siyang panimulang antas ng resistensya sa mahika, kaya kailangan niya ng mahika na magsisilbing depensa at opensa para sa kanya. Binubuksan ni Colin ang mga mapagkukunan ng grimoire at umuungol siya sa sakit habang nagsisimulang damaloy ang nilalaman ng grimoire sa kanyang ulo. Para bang kinakagat siya ng 1,000 langgam habang bumabagtas ang napakalaking dami ng enerhiya sa kanyang katawan. Pakiramdam din niya ay para bang nilalamon ng mainit na lava ang kanyang dugo, buto, at kaluluwa. Umuugong ang mga boses sa kanyang isip, tinatawag ang kanyang pangalan. Habang sinisikap ding punuin ang kanyang isip ng mga bagay na gagawin niya. Doon, natanto ni Colin na narating na niya ang kasalukuyan niyang limitasyon. Hindi siya lubos na masaya rito dahil alam niyang madali lang ang buhay ng mga maharlika dahil sa kanilang angkan. Nakapagtataka, ito ay naging daan lamang para siya ay magkaroon ng matinding sigla dahil nais niyang lampasan ang lahat, kasama na ang mga maharlika. Patuloy na pinupuwersa ni Colin ang kanyang sarili hanggang sa mawalan siya ng malay. Kinabukasan, lumabas si Colin mula sa kanyang silid at nakita niyang nagtatrabaho na ang kanyang mga senior. Inasar niya sila, sinabing ang aga nilang gumising, at inakala rin niyang aatakihin siya ng mga ito sa gabi. Hindi man lang nakapagsalita ang mga utusan dahil hindi sila malapit nang maranasan muli ang nangyari sa kanila dahil kay Colin kahapon. Ngumiti si Colin dahil mapalad sila na hindi siya inatake, dahil magiging malaking kapahamakan ito para sa kanila. Tinitigan ni Colin ang status window at napagtanto niyang nagkaroon na siya ng salamangka, ngunit nasa antas pa rin ito ng baguhan, samantalang ang kanyang kasanayan sa espada ay nasa antas ng Grandmaster. Ngumiti si Colin dahil hindi nasayang ang kanyang mga pagsisikap at matagumpay ang lahat. Humikab si Colin nang may kawalang bahala, sinasabing pagod siya mula sa pagsasanay kagabi, kaya kukuha lang siya ng makakain. Ang kanyang mga nakatatandang tila ay inis, ngunit wala silang magagawa sa kanya. Di nagtagal, dumating ang guard corps sa ang mga tirahan, at agad na yumukod ang mga lingkod sa mga gwardya at sa kanilang kalbong pinuno, na siyang bise-kapitan. Isang lingkod ang kasalukuyang sumasalok ng tubig nang dumating ang mga gwardya,
kaya hindi niya alam ang kanilang pagdating. Isa sa mga gwardya ang nagalit sa kanya at itinulak siya ng marahas sa dibdib, sinasabihan siyang huwag tumayo sa gitna ng daan. Ang tubig na dala niya ay natapon sa sapatos ng kapitan. Batid niyang nasa gulo siya, yumukod ang lingkod sa kapitan, nagmamakaawa na patawarin siya dahil nangyari ang lahat habang hindi siya nagbabantay sa kanyang dinadaanan. Ang kapitan ay nagkunwaring mabait, lumuhad sa harap ng lingkod, sinasabihan siya na hindi niya ito sinisisi. Ang lalaki ay magsisimula na sanang magdiwang ng kanyang pagtakas nang sabihin ng kalbo na gusto niya ang mga mata nito dahil hindi na gumagana ang mga ito. Walang pag-aatubili at awa, puwersahan niyang inalis ang mga mata ng lingkod. Ang ibang mga lingkod ay nakapanood lamang ng walang magawa. Isa sa mga masyadong masigasig na gwardya ang nagsabi sa mga lingkod na lumuhad na lang sa halip na tumitig. Habang sumusunod ang lahat sa utos, si Colin ay naglalakad-lakad, ganap na walang kamalay-malay sa nangyayari sa paligid niya. Mas nakatuon si Colin sa kung ano ang dapat niyang kainin, at ang lalaking nawala ng mga kamay noong nakaraang araw ay agad na ipinukaw ang pansin ng kalbo sa kayabangan ni Colin. Dinagdag na si Colin ang nagdulot ng pagkawala ng kanyang mga kamay, at hinihimok niya ang kapitan na mag-ingat kay Colin dahil halata namang hindi ito normal. Sa halip na makinig sa lalaking walang kamay, nagpa siya ang kapitan na ipatawag si Colin. Casual na lumingon si Colin, tinanong siya kung gusto rin ba niyang mawala ng kamay. Sinagot ng lalaki ng may katapangan, sinabi kay Colin na sila ng kanyang mga tauhan ay hindi kasing hina nina Darius at Katrina. Binunot agad ng mga bantay ang kanilang mga espada, at lumapit sila kay Colin, sinabihan siyang alisin ang kanyang braso o sila ang sisiguradong mangyari ito. Dahil nagpa siya silang gumamit ng marahas na paraan, binigyan din sila ni Colin ng pagpipilian, tinanong sila kung mas gusto nilang manatili ang kanilang mga braso o ang kanilang mga ulo. Ang kapitan biglang pumili ng ibang paraan, sinabi kay Colin na hindi nila ugali ang makipag-away sa mga taong tulad niya. Sa halip, may iba silang haharap sa kanya, at ang taong ito ay ang dating kampyon ng arena ng mga alipin, si Dak. Lumalabas na si Dak ay isang reserba ng hukbo ng mga bantay, kaya siya ay isang lingkod na may katamtamang ranggo, ngunit hindi siya estranghero kay Colin. Sa katunayan, nagulat siya na makikita niya si Dak sa ganoong sitwasyon dahil sa kanyang nakaraang buhay ay naging matalik silang magkaibigan. Dahil sa mga peklat sa kanyang katawan, naunawaan ni Colin na si Dak ay pinagmalupitan ng mga gwardya ilang sandali pa lang ang nakalipas. Tinanong ni Colin si Dak kung lalaban ba siya sa lugar ng kapitan, at itinutok ni Dak ang kanyang espada kay Colin. Sinabi sa kanya na nakasaad sa patakaran na ang mga lingkod na mababa ang ranggo ay sumusunod sa mga lingkod na nasa gitnang ranggo, at ang mga junior ay sumusunod sa mga senior. Naniniwala si Dak na sino mang lumabag sa patakaran ay dapat parusahan. Tinanong ni Colin si Dak kung hindi ba siya pinapayagang magreklamo kahit na masama ang turing sa kanya, at ang tanong na ito ay tumama kay Dak ng husto kaya nahirapan siyang sumagot. Nanatiling walang kibo si Dak, at bago pa man lubos na maintindihan ang lahat ang nangyayari, humarurot si Colin at nilampasan siya, saka sinunggaban ang kanyang espada. Sa isang kisap mata, narating niya ang kapitan at itinutok ang espada sa leeg nito, handang-handa sa anumang hakbang. Napatulala ang mga gwardya, at sumigaw sila sa gulat, nagtataka kung paano nakarating si Colin sa kapitan. Maging si Dak ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, dahil basta na lamang nilagpasan siya ni Colin sa isang iglap, habang kinukuha pa ang kanyang espada. Habang nakatutok ang espada sa kanyang leeg, pilit pa ring nagmamataas ang kapitan, sumisigaw kay Colin, tinatanong kung sino ba ang iniisip niya. Inilahad ng lalaki na personal siyang pinili ni Fried, at kung sasaktan niya ito, gagawa siya ng kaaway kina Fried at sa mga tagapaglingkod. Lumingon si Colin, at nakita niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tagapaglingkod, kaya napagdesisyonan niyang umatras. Naniwala ang kapitan na gumana ang kanyang pananakot, at sinabi niya kay Colin na hindi niya ito maaaring palayain ng walang anumang kapalit. Ngunit, may iba pa siyang kailangang gawin bago niya ilipat ang kanyang galit kay Colin. Bigla, tinamaan ng mga gwardya ang likod ni Dak ng kanilang mga espada habang parusa sa pagkadismaya sa kanya. Para bang hindi pa sapat, sinugatan pa nila ang kamay ni Dak gamit ang espada habang sinasabi sa kanya na sinayang niya ang perpektong pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan. Nang makita kung paano nila tinatrato si Dak, nawala ng ulirat si Colin at galit na galit niya silang inatake,
napatay niya ang ilan sa kanila. Nakakuha ng pagkakataon ang kapitan na atakihin si Colin mula sa likod, at mabilis niya itong sinamantala. Ngunit, agad na nakakilo si Colin at hinawi ang espada ng kapitan. Ipinaalam ni Doc sa kanya na sa susunod ay hindi na ang espada niya ang tatamaan, kundi ang buhay niya. Umakma si Colin ng atake sa kanya, handang turuan siya ng leksyon. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, niligtas pa rin ni Doc ang kapitan. Hinarang niya ang atake ni Colin, naiwan si Colin sa pagtataka kung bakit si Doc ay tinutulungan pa rin ng lalaki kahit pagkatapos ng nangyari. Itinulak ni Doc si Colin paatras, sinasabi sa kanya na tigilan na ang paggawa ng mas maraming krimen. Mahigpit na hinawakan ni Doc ang kanyang espada gamit ang kanyang sugatang kamay. At nakita ang sakit na dinaranas ni Doc, sinabi ni Colin sa kapitan na pakakawalan na niya ito, ngunit ipinapalam na walang susunod na pagkakataon. Sinabihan ni Colin ang mga gwardya na lumayas, at pagkaalis nila, tinanong ni Colin si Doc kung bakit niya dinidilaan ang kanilang mga paa kahit mas malakas siya kaysa sa kanila. Lumingon lang si Doc para sabihin kay Colin na tapos na siya dahil hindi niya dapat sinuway ang kapitan. Tungkol sa kung bakit siya kumikilos na parang tanga, sinabi ni Doc na wala siyang obligasyon na sabihin kay Colin dahil malapit na siyang mamatay. Inihagis ni Doc ang kanyang espada sa kanya, sinasabi na maaari na niyang itago yun dahil malas naman daw sa kanya ang espada. Kalaunan, pinaparusahan pa rin ng kapitan si Doc sa pamamagitan ng pagsusubsob ng kanyang ulo sa banga ng tubig sa halip na pasalamatan siya sa pagliligtas ng kanyang walang kabuluhang buhay. Humingi ng paumanhin si Doc sa lalaki, at siya'y napahandusay sa sahig na parang basura. Tinanong ng isa sa mga gwardya ang kapitan kung papakawalan niya si Colin nang walang kaparusahan, ngunit inihayag niya na wala siyang balak gawin ito. Inutusan ng kapitan ang kanyang nasasakupan na ipagkalat na si Colin ay nagdeklara ng gyera laban sa mga piling tagapaglingkod upang maalis ang kanyang posisyon sa tangkang ganap na ihiwalay siya. Sa kabilang banda, hindi pa rin maintindihan ni Colin ang pagtanggi ni Doc na lumaban. Makalipas ang sandali, umupo ang mga katulong upang kumain, at ang matataas na ranggo ng mga katulong ay pinagsilbihan ng pinakamagaling sa lahat, habang ang mga katulong na nasa gitnang ranggo ay nakatikim din. Ang mga nasa mababang ranggo naman ay kailangan pang pumila upang makuha ang kanilang pagkain, na pawang basura. Si Colin, na nagugutom, ay lumitaw upang kumuha ng sarili niyang pagkain, ngunit tumanggi ang katulong na naghahain na pagsilbihan siya. Kinuha pa niya ang plato sa harap ni Colin at ibinalik ang pagkain sa palayok. Lumingon si Colin at napansin na kakaiba ang pagtitig sa kanya ng mga katulong, ngunit sa halip na makipagtalo sa kanila, gumawa siya ng isang bagay na nakakagulat. Nilampasan niya ang mga katulong na nasa gitnang ranggo at nagtungo sa silid kainan na nakalaan para sa matataas na ranggong lingkod, ikinagulat ng mga lingkod. Dumating si Colin sa kainan at isinantabi pa ang dalawang lingkod, ikinagulat din nila. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga katulong na humiling na paalisan si Colin sa lugar. Naglakad si Colin papunta sa mesa ng kainan upang kuhanin ang nais niyang pagkain. Habang pinalibutan siya ng mga lingkod, tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi sila pinansin ni Colin hanggang sa dumating si Cornell, sinasabi kay Colin na nakatayo siya sa lugar kung saan kumakain ang mga piling lingkod. Sa kabila nito, tila hindi nababahala si Colin, at agad na humingi ang ibang lingkod kay Cornell na parusahan si Colin. Napagtanto ni Cornell na magkakagulo ang sitwasyon kung hindi niya ito haharapin. Mabilis, at napagpasyahan niya na isa lamang itong di pagkakaunawaan, dahil hindi pa alam ni Colin ang paiket-sikot dito. Pagkatapos ay sinabi ni Cornell kay Colin na sumunod sa kanya, at nanood ang ibang mga utusan nang may pagkadismaya habang inilalayo ni Cornell si Colin nang hindi ito pinarurusahan, taliwas sa kanilang inaasahan. Pagkatapos ay tinanong ni Cornell si Colin kung nakalimutan ba nito ang tuntunin ng ganap na pagsunod sa mga nakatataas sa kanya, at sinabi ni Colin na nakalimutan niya. Gayunpaman, ipinaalala niya kay Cornell na sinabi ni Darius na gagantimpalaan sila batay sa kanilang mga kakayahan, at sa kasalukuyang sitwasyon, may lakas siya para kumita ng maayos na pagkain. Bigla, sinabi ni Cornell sa kanya na tinanggap niya ang kanyang panukala mula pa noon, sinisiguro sa kanya na siya ay tutulungan siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain mula noon. Bilang kapalit nito, gusto ni Cornell na hanapin ni Colin ang especially iyan na nagtatago sa bahay. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang senyales ng pangangaso,
at nagulat si Colin nang makita ito. Tinanong niya si Cornell kung bakit papunta si Darius sa lugar ng pangangaso nang napakaaga sa umaga. Inihayag ni Cornell na may mga ulat ng isang bagay na di pangkaraniwan sa madilim na malalim na kagubatan na malapit sa kanila, at plano niyang imbestigahan habang nangangaso rin. Nang marinig na ang misyon ay may kinalaman sa madilim na kagubatan, agad naging interesado si Colin sa buong bagay. Di nagtagal pagkatapos noon, nakita si Colin sa madilim na kagubatan, nangangaso ng isang usang itim na may pulang mata. Nagkukubli sa palumpong, nagpakawala siya ng tumpak na tira na nagpakawala ng 3 pana ng sabay-sabay, at napabagsak ang USA sa isang galaw. Matapos mapabagsak ang USA, lumabas si Colin mula sa palumpong, at binuksan niya ang USA gamit ang kanyang kutsilyo. Sa kanyang pagkagulat, nakakita siya ng core ng halimaw sa loob ng USA. Tila, ang mga core ng halimaw ay pinoproseso upang maging kwintas at iba pa. Ngunit ayon sa grimoire, magagamit din ang mga ito upang makagawa ng mga potion at espesyal na bagay na nagpapahusay sa kakayahan ng isang tao. Gayunpaman, ang katangian ng core ay nakasalalay sa uri at ranggo ng halimaw. Sa masusing pagtingin, nakita niya na ang core na hawak niya ay bottom. Antas, at ayos lang ito para sa paggawa ng mana potion. Bago pumasok sa kagubatan, sinabi ni Colin kay Cornell ang kanyang interes na pumasok sa lupain ng pangangaso. Nagulat si Cornell nang marinig ito dahil matapos ang anomalya sa madilim na kagubatan, ang tanging pinapayagang pumasok ay ang guard corps, ang mga elite knight, o autorisadong tauhan. Nakahanap pa rin si Colin ng butas dito, sinasabing malaya siyang makakapasok basta kasama niya ang guard corps. Si Colin ay abala sa pagsusuri sa lamang loob ng USA nang biglang dumating si Doc sa eksena, lubos na pagod. Lumabas na hinahanap niya si Colin, na biglang nawala. Hindi makapaniwala si Doc sa kanyang mga mata nang makita niya si Colin na nakatayo sa tabi ng isang USA dahil tanging mga maharlika at mga katamtamang antas na tagapaglingkod o upahan ang pinahihintulutang manghuli. Hindi pinansin ni Colin ang kanyang mga reklamo at hiniram ang kanyang espada. Ginamit ni Colin ang espada para pabagsakin ang USA, sinabi kay Doc na nalutas na nito ang problema dahil magmumukha na si Doc ang nakabagsak sa USA. Galit na sumigaw si Doc kay Colin, sinabihan siya na hindi gagana ang kanyang walang saysay na loika. Hindi pa man lang isang oras si Doc kasama si Colin, at naiinis na siya. Sinisisi niya si Cornell sa pagtatambal sa kanila ni Colin, at hindi pa rin niya alam kung ano ang iniisip ng mayordomo nang ginawa niya ito. Nag-iisa si Doc nang biglang sumulpot si Colin, sinabihan siya na kagagaling lang niya mula sa isang misyon mula kay Cornell. Hawak ni Colin ang punyal ni Cornell bilang patunay ng misyon. Sa madaling salita, tatanggo sila sa lugar ng pangangaso upang tulungan si Darius sa investigasyon at kumuha ng ilang probisyon habang ginagawa ito. Hindi makapaniwala si Doc kung gaano kasama ang kanyang kapalaran na naipare sa isang problemadong tao tulad ni Colin. Gayunpaman, nagpasya si Doc na mag-focus na lang sa misyon sa ngayon. Ilang sandali ang lumipas, tinadtad ni Doc ang karne ng USA na ang intensyon ay iimpake ang lahat pauwi, umaasang mapapatunayan niya ang kanyang sarili upang maging opisyal na miyembro. Bago pa niya malaman ang nangyayari, naimpake na ni Colin ang ilan sa karne at sinimulan na itong ihawin. Nanigas si Doc sa gulat nang makita ito, habang tinatanong niya si Colin kung ano ang ginagawa nito. Kalmadong sumagot si Colin na nag-iihaw siya ng karne, ngunit nakikipagtalo si Doc sa kanya. Sinasabing ang mga probisyon ay para kay Darius at sa kanyang pamilya, kaya hindi siya pinapayagang basta-basta kumain ng mga ito kung kailan niya gusto. Kinagat ni Colin ang isang malaking piraso, sinasabi kay Doc na marami sila kaya hindi masama kumuha ng kaunti. Itinulak niya ang karne kay Doc, sinasabi sa kanya na kumain din. Sinubukan ni Doc na baliwalain ang alok, at pinaalalahanan siya ni Colin na pinapakain lang siya minsan sa bawat 3 araw. Bukod pa rito, sinabi niya kay Doc na parurusahan pa rin siya dahil pinayagan niya itong kunin ang kanyang sandata. Para makabawi rito, iminungkahi ni Colin na kumain siya hanggang mabusog. Idinagdag ni Colin na hindi mapoprotektahan ni Doc ang ulo ng pamilya na kumakalamang sikmura habang tiniyak sa kanya na hindi niya ito sasabihin kaninuman. Idinikit niya ang karne sa ilong nito at hindi na nakatiis si Doc, kaya't kinuha niya ang malaking piraso ng karne.
Tumakbo siya sa isang sulok upang kainin ang karne ng lubhang mabilis at may matinding gutom habang niloloko ang sarili na ang ginagawa niya ay para sa ikabubuti ng pamilya. Dahil sa paraan ng pagkain ni Dak, nakita ni Colin na gutom ito, at ginamit niya ang pagkakataon upang tanungin kung bakit lagi niyang ginagawa ang ipinapagawa ng ibang gwardya sa kanya gayong mas malakas siya kaysa sa mga ito. Sumagot si Dak na walang saysay ang pagiging malakas dahil ang debosyon sa kanilang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng karangalan, at umaasa siyang siya ay magiging muling isinilang bilang isang maharlika sa kanyang susunod na buhay. Inihayag niya na nagtrabaho siya ng napakasipag upang maging isang mid-level na lingkod upang magkaroon ng kanyang nakababatang kapatid na babae na nakatira sa probinsya ng isang kapatid na ipinagmamalaki niya. Sinisigawan niya si Colin, sinasabing ang iminumungkahi nito ay itapon niya ang lahat ng pinaghirapan niya. Inamin ni Dak na hindi niya alam kung bakit meritocrat si Darius, ngunit naniniwala siya na swerte lang sila na maging mga lingkod. Naniniwala si Dak na dapat silang magtrabaho ng masipag hanggat kaya nila nang hindi nagtatanong kahit kanino. Pagkatapos ay binara siya ni Colin, sinasabing labis niyang pinahahalagahan ang anumang banal na kapangyarihan ng mga maharlika dahil ito ay mahika lamang. Sumagot si Dak na, dahil wala itong anuman, sa kanya, dapat siyang magpatuloy at gumamit ng isa o dalawang salamangka. Pagkatapos ay ginulat siya ni Colin, tinatanong kung ano ang gagawin niya kung sabihin niya sa kanya na kaya niyang gumamit ng mahika. Agad nitong nakuha ang buong atensyon ni Dak, at mataman siyang tumitig sa mga mata ni Colin, tinatanong kung kaya niyang gumamit ng mahika. Bago pa sila makalalim sa pag-uusap, nakarinig sila ng isang sigaw sa di kalayuan na pumukaw ng kanilang pansin. Lumabas na ang sigaw ay mula sa isang grupo ng mga gwardya na lumalaban sa isang kawan ng mga lobong apoy. Ang pangkat ay lubhang nahihirapan dahil sa dami ng mga lobo, at ang pinuno ng grupo, si Glenn, ay hindi makapaniwala na siya ay talagang nahihirapan laban sa isang grupo ng mga halimaw na ligaw. Nagagawa niyang ipagtanggol ang sarili laban sa lobo na pinupuntirya siya bago niya bagsakin ang halimaw. Bigla, siya ay dinagsa ng mga lobo, ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, mga pana ang lumipad mula sa kawalan, pinabagsak ang mga lobo na nakapaligid sa kanya. Lumabas na ang kanyang mga tagapagligtas ay sina Colin at Dak. Kinilala ni Colin ang mga lobong apoy, na sinasabing napakamahal dahil ang pagpabagsak ng isa ay sapat na para mamuhay ng komportable sa loob ng ilang panahon. Ang pinakamahalagang bahagi sa lahat ay na ang mga lobo ay may makapangyarihang core na kailangan niya. Dahil dito, handa na si Colin na tugisin ang bawat isa sa kanila para makuha niya ang kanilang mga core. Hindi man lang nagdalawang isip si Colin bago sumugod patungo sa mga lobo, na ikinagulat ni Glenn. Si Colin naman ay hindi natatakot sa mga lobo dahil hindi sila makakapantay sa kanya. Madali lang silang naharap ni Colin habang pinapaputukan niya ang ilang beses para mapahinto sila. Isa sa mga lobo ang biglang sumalakay kay Colin mula sa likod, ngunit nakapag-react siya upang umilag sa atake. Nagulat si Colin na patuloy pa rin ang pag-atake ng mga lobo kahit nakita na ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga ito. Habang lumulundag ang lobo palampes sa kanyang ulo, nagawa ni Colin na tamaan ito sa tamang lugar. Sinipa niya ang lobo ng napakalakas kaya't napatalsik ito papalayo, na ikinagulat ng mga gwardya. Hindi huminto si Colin doon, pinahinto niya ang lobo sa pamamagitan ng pagpapana ng tumpak na pana dito. Ang natitirang mga lobo ay agad na kinikilala si Colin bilang pangunahing banta, at ibinaling nila ang kanilang atensyon sa kanya. Gayunpaman, nagmamadali lamang sila sa kanilang kapahamakan, at naiwang walang imik si Glenn dahil nahihirapan silang lumaban sa mga lobo, ngunit para kay Colin ay ginagawang laro lang sila. Isa sa mga lobo ang galit na sumugod kay Colin, nagpakawala ng sunod-sunod na atake ng apoy sa kanya, ngunit lumukso si Colin sa ere upang umiwas sa atake. Gumanti si Colin sa pamamagagitin ng pagpapana ng maraming palaso sa lobo bago sumugod dito. Sinipa ito patungo sa lupa upang tuluyan ng matalo. Nagpahinga si Colin matapos ito, ngunit biglang may palaso na dumaan malapit sa kanyang ulo, at sa akala niya ay para sa kanya ang palaso, tinamaan ng palaso ang isang lobong papalapit sa kanya mula sa likod. Lumabas na kakaligtas lang ni Dak sa buhay niya, at sinabi niya kay Colin na huwag maging kampante. Kinindatan ni Colin ang lalaki habang binigyan niya ito ng thumbs up para sa isang magandang trabaho. Dahil dito, nagawa ng dalawa na mapalayas ang mga lobo, at pinuri sila ni Glenn, sinabi na pareho silang bihasa.
Pagkatapos ay tinanong niya sila kung sino ang pinaglilingkuran nila, at sumagot si Dak na hindi man sila direktang nasasakupan, ngunit pinaglilingkuran nila si Darius. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang reserba sa gwardya, habang inilalantad na si Colin ay isang hamak na alipin, at binanggit niya na naroon sila upang magbigay ng suporta sa ilalim ng utos ni Cornell. Namangha sina Glenn at ang kanyang grupo nang malaman nila ang kanilang mga katayuan. Minamaliit ng mga tauhan ni Glenn ang katotohanang sila ay sinagip ng mababang ranggong lingkod, at habang abala sila sa nagbubunganga, kinukuha na ni Colin ang mga core ng halimaw. Lumalabas na ang core ng lobo ay nasa gitnang ranggo, at naniniwala si Colin na makukuha niya ang gusto niya basta sundin niya ang pamamaraan sa aklat ng mahika. Bigla, ang malaking lalaki sa squad ni Glenn, si Marvin, ay sumigaw kay Colin, tinatanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na hawakan ang halimaw. Mabilis na pumasok si Glenn, sinabihan ang lalaki na iwanan kay Colin ang halimaw, dahil sa kasalukuyan, si Darius ang kanilang prioridad. Hindi hahayaan ni Colin na palampasin ang lahat, dahil tinawag siya ng lalaki na paslit, at pinaalalahanan niya ito na ang tinatawag na paslit ay kakasagip lang. Kanyang buhay, nawala sa sarili ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Glenn at ng babae sa grupo, si Sarah. Hindi estranghero si Colin sa trio, dahil kilala niya sila mula sa kanyang nakaraang buhay. Tila, ang trio at si Cornell ang pinagkakatiwalaang kapanalig ni Darius. Lumabas na nawalan sila ng buhay noong nakaraan, at nangyari ito habang iniimbestigahan nila ang madilim na kakahuyan, na kalaunan ay nagdulot ng pagkawala ng kapangyarihan ni Darius. Masaya si Colin na napadpad siya roon, dahil babaguhin niya ang kanilang kapalaran upang matiyak na hindi sila mahaharap sa anumang panganib. Nang makita kung paano nagngangalit si Marvin, mabilis na lumapit si Dak, pinakakalma ang grupo dahil si Colin ay bagong dating, kaya hindi pa niya alam ang mga patakaran. Sa huli ay kinukutya ni Sarah si Dak, tinatawag siyang aso ni Katrina, habang hinihimok siyang huwag makialam. Nang marinig ni Glenn na bagong dating si Colin, agad niyang naisip na siya ang lalaking nang ahas magsabi kay Katrina na siya ang magiging Panginoon. Inamin ni Glenn na medyo malakas si Colin, ngunit ipinapalim niya rito na baka pagsisihan niya ang kanyang mga ginawa kung hindi niya iiwan ang kanyang ambisyon. Sinabi ni Glenn kay Colin na kailangan nilang umalis dahil mayroon silang misyon, ngunit tiniyak niya rito na pinahahalagahan niya ang pagligtas nito sa kanila. Biglang isang alon ng napipintong panganib ang sumalpok sa paligid, at bago pa nila malaman, lumitaw ang hari ng mga lobo ng apoy kasama ang kanyang kawan. Nagulantang ang koponan nang makita ito, dahil halatang hindi basta-basta ang hari ng mga lobo ng apoy. Lalo pang lumala ang sitwasyon, dahil may kasama pang sapat na karagdagang puwersa ang hari, at noon din, sinalakay ng isa sa mga lobo si Glenn. Namanhid sa takot si Glenn habang naghihintay na mapuruhan sa lupa, ngunit muling dumating si Colin upang iligtas siya, na nagtulak kay Glenn na taos-pusong tanungin si Colin kung sino siya. Ngumiti lang si Colin sa kanya, sinasabing iniligtas niya muli ang buhay nito. Sinubukan ni Colin na pabagsakin ang hari ng mga lobo, ngunit nasangga ang kanyang atake. Bago, alam niya yon, naitulak siya pabalik, at napagtanto ni Colin na sa kasalukuyan niyang lakas, hindi niya kayang pabagsakin ang halimaw gamit lamang ang galing sa paggamit ng espada. Nang makita kung paano siya naitulak pabalik, tinanong nina Sarah at Glenn si Colin kung ayos lang siya dahil ang hari ng lobo ay isang matinding kalaban na nakabagsak na ng maraming piling sundalo ng imperyo. Bago pa man malaman ng grupo, nasukol na sila ng mga lobo, at napasigaw si Marvin, tinatanong ang kanyang boss kung ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong ito dahil ang pakikitungo sa ordinaryong mga lobo ay sapat ng problema, ngunit ngayon ay aktibong pinupuntirya na sila ng hari. Nang sandaling yon, sinabi ni Colin kay Marvin na hindi niya kailangang mag-alala sa ordinaryong flame wolves dahil wala silang iba kundi mga papel lamang ng hari. Ipinaliwanag ni Colin na ang mga flame wolves ay sumusunod sa utos ng kanilang hari, kaya wala silang anumang malapit sa isang malayang kalooban. Sa madaling salita, kung pabagsakin nila ang hari, tapos na ang mga tauhan. Nabigla si Glenn nang marealize niya na iminumungkahi ni Colin na labanan nila ang hari, at kahit si Dax ay sumusuporta kay Glenn, sinasabing walang paraan upang talunin nila ang kalaban na hindi man lang nagawang galawin ng mga piling imperial. Parang hindi pa ito sapat na kasamaan, ipinaalam niya kay Colin na sira ang kanilang mga espada.
Gayunpaman, sinabi ni Colin sa team na walang paraan para malaman kung mananalo sila. O hindi kung hindi sila susubok. Sumasang-ayon si Glenn sa kanya na lahat ng daan ay patungo sa kanilang pakikipaglaban upang mabuhay. Gayunpaman, hindi iniisip ni Sarah na magiging madali ang paglusob sa 12 Flame Wolf para lang makapunta sa hari. Sumingit si Colin, sinabi sa kanila na hindi nila kailangang gawin ito dahil may pagkakataong magpapakita sa lalong madaling panahon. Sa sandaling yun, ang hari ng mga lobo ay nagpakawala ng malakas na dagandong na may nakakatakot na presensya. Lumabas na ito ay utos mula sa hari upang sabihan ang kanyang mga tauhan na atakihin ang koponan. Sinabi ni Glenn sa kanyang mga tauhan na maghanda para gumanti, ngunit sinabi ni Colin sa kanila na kumalma dahil kailangan nilang ailapit ang mga lobo. Sumigaw si Marvin kay Colin, tinatanong kung sino ang nagbigay ng awtoridad na magbigay ng utos. Gayunpaman, pinapayuhan ni Glenn si Marvin na kumalma dahil wala silang oras para mag-away-away, kaya susundin muna nila ang sinasabi ni Colin. Bigla, sinabi ni Colin kay Dak na sumunod sa kanya, at naguluhan si Dak nang marinig ito. Nag-atubili siya, at tinanong siya ni Colin kung handa ba siyang maging kuya na maipagmamalaki ng kanyang kapatid o hindi. Tumagos ang mga salita ni Colin, at pinaganya nito ang alaala ni Dak sa kanyang kapatid na si Erica. Habang lalo pang sumusugod ang mga wolves, sinabi ni Colin sa grupo na huwag kumilos, ngunit hayaan nilang mas makapasok pa ang mga wolves. Kapag nasa posisyon na sila na gusto niya, sinabi ni Colin kay Glenn na bulagin ang sumusugod na wolves. Gamit ang kanyang kasanayan sa espada, ang banal na kalasag. Ginawa ni Glenn ang ipinag-utos, at sa sandaling mabubulag ang mga lobo, sumigaw si Colin kay Marvin, sinasabing palayasin ang mga lobo gamit ang kanyang hiwang lumilikha ng pagyanig. Sinunod ni Marvin ang kanyang mga tagubilin, at siya ay lumundag sa ere bago bumagsak sa lupa na may malakas na pagsabog na nagpakalat sa mga lobo. Gayunpaman, nakalkula na ni Colin ang kanyang susunod na plano, at sinabi niya kay Sarah na gumawa ng daan gamit ang kanyang kasanayan, ang espadang multo. Sinunod ni Sarah ang utos ni Colin, humiwa sa mga lobo, at labis na namangha si Glenn kung paano naging pamilyar si Colin sa kanilang individual na kasanayan. Sa paghawi ni Sarah ng daan para sa kanila, gumalaw si Colin, at siya ay sinabi kay Dak na sumunod sa kanya. Muling tinukso ni Sarah si Dak, tinawag siyang tuta, habang hinihimok siyang huwag bam-aigo. Habang sila ay sumusugod patungo sa haring lobo, tinanong ni Dak si Colin kung ano ang sinusubukan niyang gawin, at ipinaliwanag ni Colin na palaging tinatakot ng hari ang kanyang mga kalaban. Gayunpaman, kung Cecilake ang isang kaaway sa kanya nang walang takot, sigurado si Colin na maliligalig din ng hari, dahil ganoon din ang mga tao. Nalilito pa rin si Dak, at tinanong niya si Colin kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Hindi siya pinansin ni Colin at sinabi kay Dak na hindi nila kayang pabagsakin ang hari sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa espada. Agad na naunawaan ni Dak na ang tinutukoy ni Colin ay ang paggamit ng mahika laban sa haring lobo ng apoy. Nang walang pag-aalinlangan, inactivate ni Colin ang kanyang mana lines para ihanda ang pag-activate ng kanyang mahika. Nang mailagay na ang lahat sa ayos, naglabas si Colin ng mga bulaklak na yelo na ginamit niya para atakihin ang hari ng lobo. Nanood si Dak nang may pagkabigla dahil akala niya'y nagluloko lang si Colin nang sabihin nitong kaya niyang gumamit ng mahika. Pagkatapos ng unang bugso ng pag-atake, tinukso ni Colin ang hari ng lobo, tinatanong kung may balak pa itong sumalakay. Nanatiling matatag ang hari ng lobo, pinaninindigan ang kanyang posisyon, ngunit ito lang ang nagtulak kay Dak upang lumapit. Nilundag niya ang hari ng lobo at nasugatan ang ilong nito gamit ang kanyang espada. Pinuri ni Colin si Dak, sinabihan itong ipagpatuloy ang pagpilit. Habang nahihirapan ang lobo kay Dak, nagkaroon ng maraming oras si Colin para maghanda ng isang malakas na atake para tinamaan ang haring lobo. Nanunood ang haring lobo nang may pagkasindak habang tumatama sa kanya ang atake, na damaloy sa kanyang katawan na tila matinding kirot. Dahil dito, natalo ng dalawa ang lobo, at agad na nagsipagtakbuhan ang iba pang miyembro ng kawan. Lubos na namangha si Dak sa katotohanan na may kapangyarihan pala si Colin. Dumating sina Glenn at ang kanyang koponan, pinapasalamatan si Colin sa pagpapabagsak sa halimaw. Namangha si Marvin, at nagpahayag siya ng kanyang gulat na nagawa nilang talunin ang ganoong kalaking halimaw. Mapagpakumbabang sinabi ni Colin sa kanila na nagtagumpay ang kanilang plano,
at hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung hindi sila tumulong. Napansin ni Sarah ang mga piraso ng yelo sa lupa, at nagsimula siyang maghinala na may mahika si Colin, ngunit ang iba ay hindi nakatuon dito. Tumawa ng malakas si Marvin, sinasabing ipinapaalala ni Colin sa kanya si Darius noong bata pa ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sarah na dati silang miyembro ng Lionheart Knights, na pinamumunuan ni Darius. Matapos buwagin ang samahan ng mga knight, ang natitirang miyembro ay naging Elite Knights. Muling binasag ni Sarah si Dak, tinawag siyang aso ng matandang bruha, na nagpaiisip kay Dak kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Nawala siya sa sarili, at tinanong si Sarah kung ano ang ibig niyang sabihin dito dahil ang pangalan niya ay Dak, at hindi aso ng kung sino man. Pagkatapos ay bumulong si Marvin sa tainga ni Dak, sinasabing si Sarah pala. Tinawag si Katrina na isang matandang bruha sa isang dahilan na siya lang ang nakakaalam. Sobrang nagulantang si Dak, na parang bumalik sa panahon ng bato nang marinig niya ito, dahil hindi siya makapaniwala na may isang tao talagang may kapal ng mukha na tawagin ang ginang ng bahay na matandang bruha. Ang dalawa ay nagkaroon kaagad ng argumento tungkol kung si Sarah ba ay isang ginang o isang dalagita na nasa kanyang kasagsagan. Habang abala ang dalawa sa pagtatalo, naalala ni Colin kung gaano kaganda ang lahat kasama si Dak sa kanyang nakaraang buhay. Biglang, ang sumisira ng saya, si Fried, ay lumitaw sa pinangyarihan, humihingi ng sagot kung ano ang nangyayari. Lahat ay nagulat nang makita siya, dahil hindi nila siya inaasahan. Agad na lumuhad si Dak at ang iba pa, at sinabi ni Fried na nagmadali siya papunta dahil inakala niya. Nagkaroon ng kaguluhan. Bigla niyang napansin ang mga bangkay ng mga lobong apoy sa lupa, at tinanong niya si Glenn kung ano ang nangyari. Ibinunyag ni Glenn na habang iniimbestigahan nila ang kagubatan, inatake sila ng kawan, at iniligtas sila ni Dak at Colin. Dito napansin ni Fried na naroon si Colin. Si Colin ay abala sa pagkolekta ng mga core ng halimaw, kaya hindi siya kumilos nang dumating si Fried. Nang mga sandaling yon, sinabi ni Glenn kay Fried na sina Dak at Colin ay kamangha-mangha, kaya magandang iulat ang kanilang mga nagawa sa pinuno ng pamilya. Sa sandaling marinig ito ni Fried, napagtanto niya na mahuhuli siya sa linya ng paghalili. Kung maririnig ng kanyang ama ang mga tagumpay ni Colin, halos mabaliw si Fried nang bigla niyang makita si Dak, at agad na may kakaibang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Bumaling si Fried kay Dak, pinapaalalahanan siyang ang pagpasok ng mga mababang ranggong lingkod sa pangangaso ay isang hayagang paglabag sa mga patakaran, at nagpatuloy siya sa pagsasaway kay Dak, sinasabing madidismaya ang kapatid nito kung malalaman ang nangyari. Pumagitna si Colin, sinasabihan si Fried na mas mahusay si Dak kaysa sa kanya, na isang spoiled brat lang na walang magawa nang hindi umiiyak sa kanyang nanay. Sa wakas ay ibinaling ni Colin ang kanyang atensyon kay Fried, tinatawag itong isang bigo, gaya ng dati. Halos himatayin si Sarah sa kakatawa ng marinig ito, at nawala sa sarili si Fried, tinanong si Colin kung tama ang dinig niya. Nagpatuloy si Colin, sinabi kay Fried na hindi lumuluhod sa kanya ang kanyang mga nasasakupan dahil iniisip nilang kahanga-hanga siya o kung ano paman. Ipinapalam niya na iginagalang lang siya ng mga ito dahil ang kanyang ina ay si Katrina, isang kondesa. Hindi makapaniwala ang mga gwardya at pati na ang mga katulong sa lakas ng loob ni Colin. Tinukso siya ni Colin, sinabing siguro ay masarap magpakataas-taas dahil mahahalaga ang kanyang mga magulang. Sumagot si Fried, pinaalalahanan si Colin na may kakayahan siyang magwakas ng buhay ng isang tulad niya sa isang iglap, at sumang-ayon naman si Colin sa kanya. Gayunpaman, ininsulto pa rin siya ni Colin, sinabing gagawin niya ang kailangang kumonsulta muna sa kanyang ina bago gawin ito. Sabi ni Colin ito na may mapanuyang tono na tuluyang nagpagalit kay Fried. Nawalan siya ng katinoan at inutusan na pigilan si Colin. Biglang lumitaw ang mga nakamaskarang lalaki sa eksena, at agad na mahigpit na pinigilan si Colin, at isa sa kanila ay nagtapat ng patalim sa kanyang leeg. Nakilala ni Sarah at ng kanyang pangkat ang bagong dating na grupo. Lumalabas na sila ay isang grupo ng propesyonal na mga tagapatay at mga tiktik na nasa ilalim ng pamilya ni Katrina. Inamin ni Sarah na napakakatakot ng grupo kaya maging ang mga maharlika ay nanginginig sa simpleng pagbanggit pa lang ng kanilang pangalan. Nagulat si Sarah na ipinagkatiwala ni Katrina ang kaligtasan ng kanyang anak sa nakakatakot na mga taong tulad nito.
Sakto namang lumuhad si Glenn, pakiusap kay Fred na huwag mag-overreaksyon dahil sina Colin at Doc ay pinadala ni Cornell upang tumulong sa investigasyon. Galit na hinarap ni Fred si Glenn, tinatanong kung pati ba siya ay laban din sa kanya, at ang tanong na ito ay nagpataranta kay Glenn. Sa pagkakita kung paano umuusad ang lahat, sinabi ni Colin kay Glenn na huwag nang makisali. Sinabihan niya itong umalis at iulat ang resulta ng investigasyon kay Darius. Agad na nahinuha ni Sarah na tinutulungan sila ni Colin na makatakas, at dahil hindi sila pwedeng pumili ng panig, iminungkahi ni Sarah na tahimik na lang silang umatras. Sinunod ni Glenn ang mungkahi ni Colin, at mapagpakumbaba siyang umatras, iniiwan si Fred na mayroong lahat ng control. Pinagtatawanan ni Fred si Colin, sinasabi na siya ay talagang walang magawa at ang buhay niya ay kasalukuyan nasa palad niya. Hinahamon siya ni Colin, sinasabi na patayin na lang siya at itigil na ang pag-aaksaya ng oras. Ngumiti ng masama si Fred, sinasabi na mayroon siyang magandang ideya, at tinawag niya si Doc. Ibinigay niya kay Doc ang kanyang sandata, sinasabi na ang mga aksyon ay may kalakip na kahihinatnan. Inutusan niya si Doc na kunin ang espada at patayin si Colin, at sa paggawa nito ay makakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Sa nakaraang buhay ni Colin, may nangyaring insidente 1 buwan bago ang pagsalakay ng demonyo. Sina Colin at Doc ay nahuli ng mga orc, at matapos pahirapan ng ilang sandali, nagpa siya ang hari ng orc na magpakasaya sa sarili nitong paraan. Si Doc ay pinigilan, at sinabi ng hari ng orc kay Colin na siya mismo ang kumitil sa buhay ni Doc kung nais niyang palayain ang iba pang bihag. Kinuha ni Colin ang espada, at naiwan siyang pumili sa pagitan ng buhay ng daan-daan at ng kanyang matalik na kaibigan. Habang papalapit si Colin kay Doc dala ang espada, sinimulan ni Doc ang pagkukwento ng kanyang malungkot na nakaraan, ikinukwento kung paano ang kapatid niya ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Kinupkup siya ni Darius, ngunit sa utos ni Katrina, ipinadala si Erica sa tirahan ng pamilya Williams. Nais ni Doc na maniwala na ligtas ang kanyang kapatid nasaan man ito, at hinihimok niya si Colin na tulungang alagaan ang kanyang kapatid pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Ikinwento niya kung paano naging pihikan sa pagkain ang kanyang kapatid noon pa man, ngunit pinayuhan si Colin na huwag labis na palayawin ito. Nagmamakaawa rin si Doc kay Colin na sabihin sa kanyang kapatid na nagawa niyang maging isang ganap na kabalyero. Matapos marinig ang kanyang malungkot na kwento, ang tanging naialok ni Colin ay ang kanyang taos-pusong pakikiramay. Ngayon, sa kasalukuyang buhay na ito, baliktad na ang mga tungkulin, at si Colin ang nakaharap sa espada. Napansin ni Fred ang pag-aalangan sa kilos ni Doc, at tinanong niya ito kung bakit siya nag-aalangan. Sumagot si Doc na nag-aalangan siya dahil kung hindi dahil kay Colin, patay na silang lahat, kaya napakahirap para sa kanya na wakasan ang buhay ng kanyang tagapagtaguyod. Narinig ito ni Fred at nagpasya siyang laruin ang damdamin ni Doc, sinasabi sa kanya kung gaano kadidismaya si Erica kung nalaman niyang iniwan siya ng kanyang kapatid para sa isang ganap na estranghero. Nagtalo si Doc kay Fred na hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay, at nagpatuloy si Fred sa pagsasabing may narinig siya tungkol kay Erica ilang araw bago yun. Lumalabas na pinagkakaitan ni Erica ang sarili ng pagkain para makaipon para sa isang espada para sa kanyang kapatid. Sa katunayan, siya ay bumagsak sa pagod dahil dito. Lubos na naduraj si Doc nang marinig niya ito, at idinagdag ni Fred na wala siyang karapatang mag-alaga kay Erica kung hindi niya magawa ang ipinapagawa sa kanya. Lumuhad si Doc at nagmamakaawa kay Colin, hinihimok siyang iligtas ang kanyang kapatid, at sa huli ay sinabi ni Fred sa kanya na tuluyang pigilan si Colin kung nais niyang maging ligtas ang kanyang kapatid. Noon mismo, humagalpak ng tawa si Colin na parang baliw, dahilan para malito si Fred. Tinanong niya si Colin kung ano ang nakakatawa sa kanya, at buong yabang na sinasabi ni Colin na hindi siya mamamatay sa kamay ng isang duwag. Iminungkahi ni Colin kay Fred na hayaan na lang silang maglaban ni Doc sa isang seryosong pagtutunggali sa halip. Kinumbinsi ni Colin si Fred, sinabing mas mabuti yun kaysa panuorin si Doc na malungkot lang sa bahay. Napaisip si Fred tungkol sa buong bagay sa loob ng 1 minuto, at nang matanto niyang wala siyang mawawala, sinabihan niya ang mga mamamatay tao na pakawalan si Colin para makapaglaban sila ni Doc. Pagkalaya niya, dinaklot ni Colin ang kanyang espada at itinutok ito kay Doc, na ikinagulat ng lalaki. Lubos na nalilito si Doc dahil hindi niya alam kung seryoso ba si Colin o kung nagpapanggap lang ito. Nanatiling natigilan si Doc,
at pinag-alab ni Fried ang kanyang loob, sinasabing huwag niyang bibiguin ang kanyang kapatid. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang ito sa kanyang isip habang sumusugod si Colin patungo sa kanya bitbit ang kanyang espada. Halos hindi nakaiwas si Dak sa atake, at naitulak siya paatras dahil sa bilis at matinding lakas ni Colin. Patuloy sa pag-atake si Colin, na lubos na ikinagulat ni Dak. Noon din, sinabi ni Colin sa kanya na wala siyang ibang pagpipilian kundi atakihin siya dahil wala rin siyang balak mamatay. Pagkarinig nito, sa wakas ay nakatutok na ang kanyang isip sa laban, at itinaboy niya ang atake ni Colin, dahilan upang mapilitan nitong umatras. Buong kumpiyansang sinabi ni Colin kay Dak na tatapusin niya ang laban sa loob ng 3 galaw, at sumagot si Dak. Nang may galit, sinabi kay Colin na hindi niya kailangan ng 3 galaw, kundi 3 segundo lang. Sandali silang nag-analisa sa isa't isa bago tuluyang kumilos. Sinalubong nila ang isa't isa, at habang lumalapit sila, bamulong si Colin sa kanya, sinasabi kay Dak na huwag kalimutan ang kanyang mga kasama. Ganap na nagsalubong ang mga espada, nagbigay kay Dak ng pagkakataong pagbulayan ang sinabi ni Colin. Lumabas na ang sinabi ni Colin ay isang bagay na pinahahalagahan ng labis ni Dak sa kanyang puso. Nang magkaintindihan na sila, nagdaan lang ang dalawa sa isa't isa sa halip na saktan ng isa't isa. Sa sandaling yun, nagpakawala ang dalawa ng malakas na paghataw gamit ang kanilang mga armas, na nag-iwan ng buhawi na. Binulag ang lahat, pati si Fried. Lubos na naguluhan si Fried, at bigla, lumitaw si Colin sa itaas, sumugod patungo kay Fried dala ang kanyang espada. Ngunit, sinalag ni Fried ang atake ni Colin gamit ang kanyang mahika. Nagulat si Colin na may lakas ng loob si Fried na lumaban. Galit na ibinagsak ni Fried si Colin sa lupa gamit ang kanyang mahika ng kidlat, habang sinasabi kay Colin na huwag siyang maliitin. Gustong makialam ng mga mamamatay tao, ngunit sinigawan sila ni Fried na lumayo dahil gusto niyang siya mismo ang tatapos kay Colin. Galit na inilabas ni Fried ang kanyang buong potensyal sa mahika, na ikinagulat ni Dak dahil nakilala niya kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, binabalaan ng grimoire si Colin, at napagtanto ni Colin na nagiging komplikado ang buong sitwasyon. Tiningnan ni Colin ang stats ni Fried sa status window at napagtanto na ang antas ng mahika nito ay intermediate, at gumagamit ito ng kidlat na mahika. Ang kasanayan nito sa mahika ay nasa antas din na intermediate, ngunit ang paggamit nito ng espada ay nasa antas pa lamang ng baguhan. Binalaan siya ng sistema na dahil ang kanyang resistensya sa mahika ay nasa antas pa lamang ng baguhan, hindi niya kayang salagin ang atake ni Fried. Nagulat si Colin nang makita ito, ngunit hindi siya uurong dahil dito, kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban upang malaman ng sigurado. Sa kabilang banda, si Fried ay nagngangalit at sinisigawan si Colin. Sinasabi sa kanya na ipapakita niya ang pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Ipinawala ni Fried ang kanyang mahika ng kidlat, ngunit gumawa si Colin ng pananggang yelo upang harangin ito. Nagdulot ito ng isang pagsabog ng pagtama na nagkalat ng alikabok sa lahat ng dako. Nagulat si Fried nang makita ito dahil ayaw niyang maniwala na ang nasaksihan niya ay si Colin na gumagamit ng mahika. Habang nananatiling hindi makapaniwala, napansin niya na may mga piraso ng yelo sa paligid, na lubos na nagpagulo sa kanya. Sa wakas ay nawala ang alikabok at nakita si Colin na matatag na nakatayo, ngunit may kaunting gasgas. Tinukso ni Colin si Fried, tinatanong kung ginawa na ba nito ang lahat ng makakaya. Ngunit hindi makapaniwala ang mga lingkod na nakaligtas talaga si Colin sa atake ni Fried. Nagsisimulang lumino kay Fried na ginamit siguro ni Colin ang mahika, ngunit ayaw pa rin niyang maniwala sa kung ano ang napakalinaw. Tumanggi siyang maniwala na ang isang hamak na alipin tulad ni Colin ay may kakayahan sa mahika, at naghanda siyang gumamit ng mas malakas na atake ng mahika. Handa si Colin na harangin ang atake, ngunit sa kanyang pagkabahala, sinabi sa kanya ng grimoire na hindi niya magagamit ang mahika sa sandaling iyon dahil naubos na ang kanyang mana. Napaluhod si Colin, alam na tapos na siya, at bago pa man niya malaman, tinamaan siya ng atake ng kidlat ni Fried. Napasigaw si Colin sa sakit habang ang kidlat ay dumadaloy sa kanyang katawan at nagdulot ng matinding hapdi. Kanyang mga nerbiyos, at nagtataka si Colin kung mamamatay na naman siya matapos siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon para ulitin ang lahat. Sinimula ni Colin gamitin ang lahat ng mayroon siya sa kanyang desperasyon na manatiling buhay.
Napansin ito ng grimoire at binalaan siya na huwag subukang gumamit ng mahika nang walang sapat na mana, dahil baka magwala siya. Hindi pinansin ni Colin ang babala dahil hindi niya hahayaang mapatay siya. Itinulak niya ang kanyang sarili hanggang sa sukdulan, at bigla, nabalot siya ng isang maitim na aura na nagpabago sa kanya bilang isang cyborg. Ang kanyang mga estatistika ay pumaimbulog ng husto, at maging ang sistema ay hindi makalkula kung gaano kataas ang kanyang mahika. Pinuno ng hindi kilalang mga figure ang screen, at hinawakan ni Colin ang kanyang ulo. Nahihirapan, nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag pansinin ang anumang iyon at gamitin na lang ang kapangyarihan bago ito maubos. Sumugod si Colin kay Fried, na labis na nabigla. Gumamit si Fried ng depensibong mahika upang pigilan ang pag-atake ni Colin. Madaling binasag ni Colin ang depensa gamit ang kanyang espada at halos maputol ang leeg ni Fried. Bahagya lang itong naiwasan ni Fried, ngunit bago pa man siya makapagpahinga, muling sinundan siya ni Colin. Ang pag-atake ni Colin ay naging mas mapanganib kaysa sa huli, at nagawa ni Fried na iwasan ang atake, ngunit ang kabayo niya ang nataman at bumagsak dahil sa galit ni Colin. Tumalon si Fried paatras upang iwasan ang mga atake ni Colin, ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang si Colin. Mukhang pagod na, nagpasya si Fried na gamitin ito sa kanyang kalamangan. Gumawa siya ng kalasag na kidlat, ngunit nailesutan ni Colin ang larangan ng kidlat na parang asong ulol. Mabilis na narating ni Colin si Fried, at nakikita na ni Fried ang kanyang sarili sa langit. Bago pa man idampi ang espada ni Colin sa kanyang leeg, isang gininto ang kalasag ang lumitaw sa pagitan niya at ng espada, na nagpatalsik sa atake ni Colin. Ito ang nagtulak kay Colin paatras, at ang tagapagligtas ni Fried ay lumabas na kanyang ama. Pinagsabihan ni Darius ang dalawa, sinasabing sila ay nasa lugar ng pangangaso, hindi sa isang arena. Iminungkahi niya na maghintay sila hanggang makauwi kung talagang interesado silang maglaban. Sa pagkakita na dumating na si Darius, sa pinangyarihan at ligtas na, sa wakas ay sumuko si Colin, at nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang araw nagising si Colin, at ang unang bagay na sumagi sa kanyang isipan ay ang kanyang pagbabago bilang isang cyborg. Siya ay bumangon mula sa kama sa takot upang suriin ang kanyang sarili, at nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ay bumalik na siya sa kanyang normal na sarili. Noon din narinig niya ang boses ni Dax sa silid, tinatanggap siya pabalik sa buhay. Sumigaw si Colin sa takot dahil si Dax ay napakaputla, parang multo. Nang huminahon siya paglaon, ipinaliwanag ni Dax sa kanya na nawalan siya ng malay pagkatapos ng laban kay Fried. Binanggit niya na si Glenn ang nagdala sa kanya pabalik, at ipinasa siya ni Sierra sa mga doktor, habang pinagbabantaan sila ng malubhang kahihinatnan kung namatay si Colin. Bumangon si Colin mula sa kama at inamin na muling lumakas ang kanyang pakiramdam. Napasya siyang pasalamatan si Sierra at ang iba pa sa pagliligtas sa kanyang buhay, habang kumukuha rin ng makakain. Casual na pinasalamatan din ni Colin si Dax sa tulong nito, at nagulat si Dax na marunong palang magpasalamat si Colin. Habang naglalakad sila sa mansyon, napansin ni Colin na nakatitig sa kanya ang lahat na parabang nakakita sila ng multo. Narinig niya ang ilang katulong na nag-uusap tungkol sa kanya at kay Fried, at nagpasya siyang tanungin sila kung ano ang alam nila. Nakakagulat, nagsitakbuhan ang mga babae na parabang nakakita sila ng multo, at sinisi ito ni Colin kay Dax, sinabing hindi nila matiis ang pangit nitong maputlang mukha. Sinisigawan ni Dax siya, tinatanong kung sino sa tingin niya ang may kasalanan dahil hindi siya makatulog dahil binabantayan niya ang walang malay niyang katawan. Nagpapaligsahan ang dalawa sa karaniwan nilang magkaibigang paraan ng sumulpot si Baldy at ang kanyang mga tauhan sa eksena. Si Baldy ay biglang sumingit sa usapan, ngunit sabay nilang sinigawan siya, sinasabihan siyang huwag makialam sa kanilang usapan. Nayanig ang lalaki dahil dito, ngunit nang sa wakas ay huminahon siya, sinabi niya sa dalawa na naroon siya para ayusin ang kanilang pagtutuos mula kahapon. Walang ideya si Colin sa sinasabi niya, at sinabi ni Baldy na nabigla lang siya ni Colin sa kanilang huling engkwentro. Gayunpaman, handa na siya sa pagkakataong ito, at hindi magiging ganyan. Pinagmamasdan siya ni Colin nang nalilito, sinusubukang intindihin ang gusto ng lalaki. Pagkatapos ay nagpitik ng daliri si Baldy, ngunit walang nangyari. Lumingon siya upang sinaway ang kanyang mga tauhan, sinasabing dapat silang kumilos pagkatapos niyang magpitik ng daliri.
Ngunit naaalala pa rin ng kanyang mga tauhan ang nangyari noong huling beses nilang galitin si Colin, at bukod pa rito, alam nila ang tungkol sa away nito kay Fried, kaya hindi sila handang sumuong sa kapahamakan. Napagtanto ng kapitan kung gaano kaduwag ang kanyang mga tauhan, ngunit kasabay nito, hindi siya maaaring umatras dahil sa kanyang ego. Noon din, hinawakan niya si Doc sa kwelyo, inaakusahan itong nagtaksil kay Fried. Sinabi niya kay Doc na siya ay dadalhin siya kay Fried para parusahan. Sinubukan niyang suntukin si Doc, ngunit hindi tulad dati, hinawakan ni Doc ang kanyang braso para pigilan ang atake. Sinabi sa lalaki na wala itong karapatang husgahan siya. Tinulak niya ang lalaki sa lupa, na lubos na ikinagulat nito. Biglang sumulpot si Glenn at ang kanyang mga tauhan, nagtatanong kung ano ang problema ng maaga sa umaga. Nakita ito ng Baldy at inakala na tapos na sina Colin at Doc dahil ang mga piling kabalyero ay hindi nagbibiro. Yumukod ng mapagkunwari ang lalaki kay Glenn, sinasalubong siya, at tinanong ni Glenn kung ano ang problema. Ibinunyag ng lalaki na ituturo niya lang sana kay Colin at sa kaibigan nito ang isang aral dahil sa pagiging walang galang. Sa kanyang pagtataka, binati sila ni Colin, tulad ng kanyang normal na mga kasama, at si Baldy ay malapit ng magalit dito. Nakakagulat, sumingit si Marvin, mabilis na hinarap si Baldy at hinawakan sa mukha upang mapatigil ito. Napapanood ng lalaki ng may lubos na pagkabigla habang nagsimulang maglaro sina Marvin at Sarah kay Colin na parang kanilang kaibigan. Nais maniwala ni Baldy na nananaginip siya, at agad niyang pinuna ang pagkakamali ng mga piling alipin na nakikisalamuha sa mga hamak na alipin, na sinasabing ito ay ganap na paglabag sa mga patakaran. Pagkatapos, sinabi ni Sarah sa kanya na wala silang pakialam sa anumang patakaran na ginawa ni Katrina sa bahay. Hinimok ni Sarah na manahimik siya kung ayaw niyang lalong mapahamak. Napapanood ng lalaki habang umaalis si Colin kasama ang grupo ni Glenn. Habang tinutokso siya, sinasabihan siya na nanalo lang ulit siya. Naglakad ang grupo patungo sa isang taberna para magsaya, at inihayag ni Colin ang plano niya na magpasalamat sa kanila sa pagliligtas sa kanya, ngunit lumalabas na niligtas lang pala nila siya muli. Sinabi ni Glenn sa kanya na siya ang kanilang tagapagligtas, at idinagdag ni Sarah na hindi talaga nila nagustuhan ang mga Baldy. Tinatanong ni Doc kung may kasaysayan sila sa taong yon, ngunit ikinagalit ito ni Sarah, sinabing ayaw niyang marinig ang kahit ano tungkol sa taong yon. Mabilis na umatras si Doc, humihingi ng paumanhin sa pagtatanong ng ganoon. Sakto noon, sinabi ni Glenn kina Colin at Doc na gusto nila silang sumama sa kanila, dahil sila na lang ang tanging tatlong natitirang piling kabalyero. Halos mawala ng ulirat si Doc nang marinig niya ito, dahil hindi niya naisip ang sarili niya sa ganoong kataas na katayuan. Gayunpaman, inihayag ni Colin na hindi siya interesado na maging isang piling kabalyero, at ito ay dahil mayroon siyang mas malalaking ambisyon. Agad na alam ng tatlo kung ano ang tinutukoy niya, at ito ang ambisyon na maging Panginoon ng bahay. Sinasabi ni Marvin kay Colin na kalimutan ang kanyang ambisyon na maging Panginoon ng teritoryo at huwag maging mayabang dahil lang tinalo niya si Fried gamit ang isang mahiwagang kasanayan sa paggamit ng espada. Ipinapalam ni Marvin sa kanya na hindi lang si Fried ang kanyang karibal, at sumabat si Sarah, na sinasabi kay Marvin na napakabobo niya sa pag-iisip na ang ginamit ni Colin ay kasanayan sa paggamit ng espada. Tinamaan ni Sarah ang tamang punto, na sinasabing ang ginamit ni Colin ay mahika. At sigurado siya na gumamit din ito ng mahika para pabagsakin ang Flame Wolf King. Ayaw maniwala ni Marvin dito, dahil imposibleng magkaroon ng mahika ang isang dating alipin. Pagkatapos ay inutusan ni Glenn si Colin na magpaliwanag, at napasok si Colin sa mahirap na sitwasyon dahil nag-aalala na siya na malaman nila ito. Gayunpaman, nakapaghanda na siya ng maaga para dito, at bago pa man niya ilabas ang kanyang dahilan, nagmadali nang nagbigay ng conclusion si Sarah, na sinasabing si Colin ay isang dating maharlika. Hinawakan ni Sarah si Colin, na sinasabing nararamdaman niya ito, at ipinaliwanag na si Colin ay ang anak sa labas ng isang maharlika, pinahirapan, at sapilitang ginawang alipin dahil sa isang uri ng sabwatan. Idinagdag pa ni Sarah na layunin ni Colin na mabawi ang lahat ng nawala sa kanya sa pamamagitan ng pagsali sa sambahayan ni Darius. Gulat si Doc na si Sarah ang nakaisip nito, ngunit sa labis niyang pagkagulat, sinakyan ni Colin ang palusot, sinabi kay Sarah na parang nabisto siya nito. Natuwa si Sarah na tama siya, at kinundi na ni Glenn ang mga maharlika ng imperyo.
Sinimulan ni Colin ang kanyang peking kwento, sinabing siya ay dating maharlika mula sa lungsod ng Isle, ngunit pinaalis siya sa kanyang pamilya dahil sa isang sabuatan, sa pilitan siyang naging alipin para lang mabuhay. Habang ikinukwento ito, nagpatulo ng luha ng buwaya si Colin, sinabing hindi niya hahayaang sirain siya ng nangyari dahil plano niyang pagbayarin ang mga maharlika sa kanilang ginawa. Labis na naantig ang kalooban ni Marvin at Sarah sa kwento ni Colin na sila ay umiiyak, nag-aalok ng kanilang pakikiramay, habang si Doc ay nanunood lamang ng may pagkamangha mula sa likod. Dahil sina Sarah at Marvin ay naniwala ng padalos-dalaw sa kwento ni Colin, naniniwala si Doc na imposibleng maloko si Glenn sa ganoong bagay. Sa kanyang lubos na pagkadismaya, tila naniwala rin si Glenn sa kwento ni Colin, dahil sinabi niya kay Colin na itatago niya ang kwento ni Colin bilang isang sekreto hanggat hindi ito nagdudulot ng anumang gulo. Gayunpaman, ipinaalam niya rito na hindi ito dapat gumamit ng mahika sa harapan ni Katrina o Fred, at kinumpirma ito ni Colin. Pagkatapos nito, ipinabatid ni Glenn kay Colin na hiniling ni Darius na magpakita ito sa kanyang opisina kapag nagising na. Habang papalayo sina Doc at Colin, iginalaw ni Glenn ang kanyang labi. Ang lungsod ng Isle ng Patago, na nagpapahiwatig na hindi siya lubos na naniniwala sa kwento ni Colin. Sa kabilang banda, ipinapalam ni Doc kay Colin kung gaano siya nagulat na nagtagumpay ang kanyang kasinungalingan, ngunit gusto niyang malaman kung bakit pinili ni Colin ang Islay. Sagot ni Colin na ang Islay ay isang pinaghalong lugar ng mabubuti at masasamang tao, at bukod pa rito, malayo ang Islay sa Rhine, na nangangahulugang hindi madali para sa kanila ang magsagawa ng imbestigasyon. Sabi ni Colin na madaling iliga ang mga tao sa kwento ng kaawa-awang maharlika, at ito ang nagtulak kay Doc na ipakita sa kanya ang isang kakaibang senyales bago tanungin si Colin kung alam niya ang tungkol sa uwak na may 3 paa dahil ayaw niyang maniwala na isa lang itong teknik para iliga ang mga tao. Sa isang mabilis na pagtanaw sa nakaraan, lumilitaw na pinabagsak ni Colin ang orc para iligtas si Doc, sinabihan si Doc na sabihin sa kanyang kapatid ang lahat ng matatamis na bagay na sinabi niya rito. Sumunod si Colin sa pinuno ng orc, ngunit hinaranggan nito ang atake ni Colin gamit ang kanyang water shield. Ibinato niya si Colin sa water shield, dahilan upang magsimulang malunod si Colin. Ang hari ng orc ay abala sa pagyayabang kung gaano siya kalakas nang sumulpot si Doc sa ibaba niya, ipinaalala rito na buhay pa rin siya. Ang paglitaw ni Doc nang hindi inaasahan ay naging sanhi upang mawala ang konsentrasyon ng hari ng orc, at nakalusot ang espada ni Colin sa kanyang depensa. Sa huli, pinagsanib puwersa ni Colin at Doc na pabagsakin ang hari ng orc sa isang mabisang paraan. Tuluyang nag-api ang kanilang kalaban gamit ang walang kapantay na pagtutulungan. Pagkatapos ay nagdulot ng malaking pinsala ang dalawa sa mga orc. Pinapabagsak sila isa-isa habang nagtatalo rin tungkol sa kung paano sana nila isinagawa ang kanilang plano. Sinigawan ni Doc si Colin, sinasabing sana ay binigyan niya ng prioridad ang mga bihag sa halip na iligtas siya, at sumagot si Colin na papatayin pa rin nila ang mga bihag kahit pa ginawa niya ang gusto nila. Dahil dito, sinabi ni Doc na sana ay binigyan na lang niya siya ng senyal, para lang makapaghanda siya ng maaga. Pinagalitan siya ni Colin, sinasabing hindi niya naman pwedeng isiga ang kanyang plano ng pag-atake. Nagpatuloy ang dalawa sa pagtatalo, habang ang mga bihag naman ay nanunood lang ng may labis na pagkalito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, gumawa si Doc ng kakaibang senadoryas ng kamay at inihayag na iyon ang senadoryas ng uwak na may 3 paa. Sabi ni Doc, natutunan niya ang senadoryas mula sa isang nagngangalang Rowan noong nasa samahan pa siya ng mga nasa pagkaalipin. Sabi ni Doc, ang senadoryas ay para matukoy ang mga kakampi, at sino mang kasama ay tiyak na tutulong. Ngayon, sa kasalukuyang buhay, sumagot si Colin na natutunan niya ang senadoryas ng kamay mula sa isang tao, ngunit patay na ang taong iyon. Binanggit ni Colin na ang lalaki ang matalik niyang kaibigan na matigas ang ulo. Nagulat si Doc nang marinig ito dahil wala siyang kilala mula sa kanyang mga araw noong nasa pagkaalipin pa siya. Ilang sandali pa, dumating sila sa waiting room kung saan naghihintay si Darius. Tinanong ni Darius si Colin kung kumusta na ang pakiramdam niya, at tiniyak ni Colin sa lalaki na ganap na siyang gumaling salamat sa kanya. Sinabi ni Darius sa dalawa na may dahilan kung bakit niya sila ipinatawag, at ito ay tungkol sa insidente sa Pangangaso. Agad nag-alala si Doc nang marinig ito dahil naniniwala siya na sasawayin sila ni Darius dahil sa pagpasok sa lugar ng walang pahintulot.
Lumapit si Darius sa kanila, sinasabi na matagal na niyang kilala si Glenn at ang kanyang grupo. Sa katunayan, may larawan nila ng grupo sa dingding. Binanggit ni Darius na sila at ang grupo ay nakaligtas sa mga sitwasyong nanganganib ang buhay ng hindi mabilang na beses, na siyang humubog sa kanila kung ano sila ngayon. Inamin ni Darius na hindi niya kayang isipin na mawala sila, at dahil nailigtas nila ang kanyang mga kaibigan, wala siyang ibang magagawa kundi pasalamatan sila. Sumagot si Dak na hindi na sana lumala ang mga bagay kung napansin nila ang anomalya ng mas maaga, ngunit ipinapalam ni Darius sa dalawa na wala silang ginawang mali dahil responsibilidad niya na mahulaan ang pag-atake ng halimaw. Pagkatapos ay tinanong sila ni Darius kung narinig na ba nila ang alok ng mga piling kabalyero mula sa Glenn, at gusto niyang malaman muli ang kanilang mga sagot. Si Colin ang unang nagsalita, at buong kapakumbabaan niyang tinanggihan ang alok. Tinanong ni Darius si Dak tungkol sa kanyang paninindigan. Lubos na nabigla si Dak sa alok, at nagsimula siyang mautal, na sinasabing dapat ay mayroong mas may kakayahan. Ngunit sumabat si Colin, sinasabi kay Dak na tinatanong lang siya ng pinuno ng pamilya kung ano ang gusto niya, at mabilis na isinigaw ni Dak ang gusto niya talaga, sinasabing gusto niyang maging isa sa mga piling kabalyero. Pagkatapos ay sinabi ni Darius kay Colin na gusto niyang marinig ang kanyang mga hiling kung mayroon siya. Ginulat ni Colin kapwa ang Panginoon at si Dak nang ihayag niya na gusto niyang ilipat pabalik si Erica sa ari-arian ng Hall mula sa ari-arian ng Williams. Kinailangan ni Darius na magtanong muli, at ipinaliwanag ni Colin na laging magkasama sina Erica at Dak hanggang sa makapunta sila sa Pamilya Hall. Dahil mahina ang katawan ni Erica, sinabi ni Colin na sigurado siyang gusto ni Dak na nasa tabi niya ang kanyang kapatid. Kinumpirma ni Darius kung ito ang kanyang kagustuhan, at sinabi ni Colin sa lalaki na sila ni Dak ay magkabalikat na lumaban, kaya sila ay malalapit na magkaibigan. Sinabi ni Colin sa Panginoon na hindi niya kayang ipagwalang bahala si Dak kapag ito ay nasa problema. Naiwang walang imik si Dak habang ipinipilit ni Colin ang matinding kagustuhan na ibalik si Erica kay Dak. Naantig si Darius sa mga salita ni Colin habang tinutukoy niya si Dak bilang kanyang malapit na kaibigan. Tinanggap ni Darius ang kanyang hiling, ngunit sinabi dito na kailangan pa ng kaunting panahon dahil kasama ang pamilya Williams. Matapos ibigay ang kanyang katiyakan, sinabi ni Darius kay Dak na maaari na itong umalis, at habang umaalis ito, ang tanging naiisip niya ay kung bakit gagawin yun ni Colin para sa kanya. Nang sila ay mag-isa na, sinabi ni Darius kay Colin na, sa unang pagkakataon na nakita niya ito sa arena na sinasalo ang isang atake ng mahika, agad niyang napagtanto na hindi ordinaryong tao na nasa ilalim ng pang-aalipin si Colin. Gayunpaman, hindi pa siya nagulat noon hanggang sa makita niya itong lumaban ng malaya na. Sabi ni Darius, ang kapangyarihang ginamit ni Colin ay hindi mukhang ordinaryo, at nang mapansin ni Colin kung saan patungo si Darius sa puntong ito, mabilis siyang sumingit. Ipinaalam ni Colin kay Darius na hindi siya isang pambihirang tao, at ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mahika, inihayag na siya ay isang tao lamang na nakakagamit ng kaunting mahika. Sinabi ni Colin kay Darius na, mula sa kanyang pananaw bilang isang Grandmaster level Great Mage, siya ay isang walang kwentang nilalang lamang. Nahihirapan si Darius na maniwala, at tinanong niya si Colin kung sino. Eksakto siya, at binago ito ni Colin. Sinimulan niyang purihin si Darius at sinabi na malaki ang karangalan niyang napansin ng isang tulad nito. Inilabas ni Colin ang kanyang espada, sinasabing ang kanyang pangarap ay matupad ang pangarap ni Darius at mawawala ang pagiging superior ng lahi sa mundo. Lumuhad siya sa harap ni Darius, sinasabing gusto niyang maging dakila tulad nito balang araw at higaitan pa ito. Sinabi ni Colin kay Darius na 2 beses na nitong iniligtas ang kanyang buhay, at dahil dito, ipapakita niya ang kanyang lakas at halaga sa selection test. Tiniyak niya kay Darius na kung paano niya ito gagamitin pagkatapos ay nasa kanya na ang desisyon. Halos mamula si Darius sa lahat ng sinabi ni Colin, ngunit nagawa niyang humugat ito, at sinabi niya kay Colin na baka umalis siya. Habang umaalis siya, tinanong ni Darius si Colin kung ano ang iniisip niya tungkol kay Rowan, ngunit litong-lito si Colin sa tanong. Nang makita kung gaano siya kawalang alam tungkol kay Rowan, sinabi ni Darius sa kanya na huwag itong alalahanin at umalis na lang. Matapos siyang umalis, nagpakita si Cornell, na nakatago sa silid, at tinanong siya ni Darius kung ano ang iniisip niya kay Colin batay sa nakita niya.
Sinabi ni Cornell kay Darius na si Colin ay dapat isang hindi kapani-paniwalang henyo kung tunay siyang ordinaryong tao. Bukod pa rito, sinabi ni Cornell na hindi kilala ni Colin si Rowan batay sa reaksyon niya, na nangangahulugang hindi siya mula sa lungsod ng Ale. Gayunpaman, posible na mayroon siyang ilang uri ng lihim na motibo at dapat nilang manatiling mapagbantay. Ipinaalam ni Cornell kay Darius na may mensaheng dumating mula sa pusa ng mga espiritu kanina lamang, at labis na nagtataka si Darius kung ano ang nilalaman ng impormasyon. Nang bumalik si Colin sa kanyang silid, napagtanto niyang tinulungan siya ni Darius na panatilihin ang mga nakuha sa Pangangaso, at dahil dito, nagawa niyang ipagpalit ang mga ito para sa maraming supply. Sa dami ng mga supply, naniniwala si Colin na lubos na tataas ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, nababahala rin siya sa pagkakakilanlan ni Rowan dahil ang unang beses na narinig niya ang pangalan ay mula kay Dak sa kanyang nakaraang buhay. Bukod sa pangalan nito, wala na siyang ibang alam, at nagpa siya si Colin na tanungin si Dak para sa karagdagang mga detalye mamaya. Naisip ni Colin na sa ngayon, ang pagpapalakas ng katawan bilang paghahanda sa selection test ang kanyang prioridad. Nilusaw niya ang isang monster core sa isang tubo at ininom ito bago i-activate ang grimoire. Kapag aktibo na ang grimoire, umiinom pa si Colin ng mas maraming potion, at kapag sa tingin niya ay sapat na, ina-activate niya ang proseso ng pagsipsip. Mainit na damaloy ang mana sa kanyang katawan, na tila pipiliting bamuka ang kanyang mga ugat. Ilang sandali ang lumipas, ipinaalam ng grimoire sa kanya na matagumpay ang pagsipsip, at nadagdagan ng 1 punto ang kanyang magical power. Napagtanto ni Colin na ang paghahalo ng mga lobo, ang mga cores na may damong Emperador Jade ay nakapagpapalakas ng kapangyarihang mahika. Ito ang nakasulat sa grimoire, ngunit kahit ang pag-inom ng pinakamainam na gamot ay binawasan lamang ito ng 3 puntos, at depende sa uri, hindi man lang nito nadagdagan ng 1 puntos. Napagtanto ni Colin na siya ay mawawala ng kontrol tulad ng huling beses kung maubusan ulit siya ng mahika, at hanggat hindi niya nalalaman kung paano niya mapapalakas ang kanyang resistensya sa mahika, wala siyang pagpipilian kundi palakasin ang kanyang kapangyarihang mahika. Nagtimpla ulit si Colin ng isa pang potion, at muntik na siyang mamatay sa sobrang lala ng lasa. Di nagtagal, napagtanto niya na ang pag-inom ng maramihang potion ay hindi ang tamang paraan dahil baka pumutok ang kanyang tiyan. Bago niya makamit ang nais niya. Dahil dito, napaisip siya kung may iba pa bang paraan para makalabas. Bigla, ipinaalam sa kanya ng sistema na may natukoy na makapangyarihang monster core, at makakagawa siya ng mahiwagang kasangkapan gamit ang monster core ng Haring Lobo bilang materyal. Nagulat si Colin nang malaman niyang maaaring maging mahiwagang kasangkapan ang isang monster core. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niya ito, at sa pagsunod sa mga tagubili ng grimoire, binuhusan niya ng mahika ang monster core, habang inilalarawan sa kanyang isip ang hugis ng mahiwagang kasangkapan. Kapag nakapagpasya na siya kung ano ang magiging anyo nito, nilikha ni Colin ang mahiwagang kasangkapan, at ito ay naglalabas ng isang maliwanag na gininto ang liwanag. Ilang sandali ang lumipas, sinabi sa kanya ng sistema na kumpleto na ang pagbuo ng mahiwagang kagamitan. Lumingon si Colin at napagtanto na may isang pulse Ares sa kanyang kaliwang braso. Tinawag ng sistema ang pulse Ares na Asher Bracelet, na ipinangalan sa mga lobo. Ang epekto ng mahiwagang kagamitan ay upang dagdagan ang kapangyarihang mahika ng 1 puntos, at mayroon din itong espesyal na epekto, na ligaw na intuisyon. Hindi lubos na nauunawaan ni Colin ang kapangyarihan ng pulse Ares, kaya uminom siya ng potion upang kumpirmahin ang epekto. Agad nitong dinagdagan ang kanyang kapangyarihang mahika, at napagtanto niya na sa paggamit ng pulse Ares, madaragdagan niya ang kanyang magic points ng 2 puntos sa halip na 1 puntos ng hindi masyadong stress. Natuwa si Colin na makita ito, at naghinuha siya na ang mga kagamitang mahika ay talagang maginhawa. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ng espesyal na epekto. Inaktibo niya ito, at sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang 2 katulong sa labas ng pader. Malinaw niya silang nakikita, parang X-ray vision, at naririnig pa niya sila. Lubos na nabigla si Colin dito kaya napasigaw siya sa gulat. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi ito X-ray vision, kundi isang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na makita ang enerhiya ng mga tao. Nagsimula siyang laminggalinga, at hindi nagtagal ay nakita niya sina Darius at Katrina sa kanilang silid.
May bahagi ng kanilang katawan na umaagos ang mana, at sinasabi nito kay Colin na ang kanyang tinitignan ay mahika. Bigla, nakarinig siya ng kakaibang boses na nagsasabing gutom sila. Dahil dito, nag-alala si Colin, at balisa siyang laminggalinga, nagtataka kung saan nanggagaling ang kakaibang boses. At dito nagtatapos ang ating video, maraming salamat sa panunood. Paalam!